Matapos patalsikin ng isang Jiangshi yung mga kaibigan niya, siya naman ang tinarget ng mga ito. Pinagtulungan siya ng dalawang zombie habang gumagawa ang mga ito ng karate sounds. Pero gamit ang galing ni Seiko sa hand-to-hand combat, madali niyang pinari ang lahat ng ataking pinadala sa kanya. At kumounter siya bilang sagot sa mga ito gamit ang kanyang wrist to elbow combo. Nang mapatigil niya yung isang Jiangshi sa pag-atake, sinipa niya ito ng malakas papunta sa mga kauri nito, kaya natumba ang iilan sa mga yun. Habang sumisipa ay sinisigawan niya ang mga ito na sigit sumugod lang ang mga asshats na ito, kung saan sabay-sabay ang mga halimaw na tumakbo papalapit sa kanya. Meron namang lumabas na dalawang Jiangshi galing sa kitchen side at sinubukan siyang sipain ng dalawang ito habang sumisigaw ng "Hatsha!". Habang dinadampot niya yung isang machine unit, ay sinabi niya naman na wag siyang inaatsa-atsa ng mga ito. At matapos yun ay binato niya sa mga ito yung machine unit habang sumisigaw na palamigin ng mga damas na ito ang kanilang ulo na baka isang pan din dahil isa palang cooling unit yung binato niya dito. Sinubukan naman siyang pagkakalmutin ng isa pang Jiangshi galing sa kanyang likod pero umupo lang siya sa isang upuan at madali iyong inilagan at bilang counter ay sinipa niya ito sa mata gamit ang tip ng kanyang heels. Kung saan bilang follow-up din ay tinulak niya yung upuan niya sa zombie para bumaba ang katawan nito at tinuhod niya pa yun sa muka. Pagkatapos, mabilis siyang umupo sa nakadapang zombie sa upuan at habang sumusugod ang isa pang undead, malakas niyang sinipa yung upuan papunta dito kaya napadapa din ito at napadagan sa zombie sa upuan. Sumunod dito, pinaghahampas niya yung ilang zombie habang sumisigaw ng Nessie na nagpatalsik sa mga yon sa pader na kahoy. Dahil inisip ni Seiko na wala ng Jiangshi, dinampot na niya ang kanyang shoulder bag. Pero nang madampot niya ito ay biglang may Jiangshi na dumampot din noon at humila. Matapos silang magkatitigan ng saglit, agad niya itong sinipa sa baba habang sumisigaw ng numbnuts. Dahil doon niya nabitiwan ng zombie ang kanyang bag, habang yung ibang zombie doon ay tumayong muli at sinimulang ulit siyang sugurin. Bilang panapat sa mga ito, ay kumuha si Seiko ng spray bottle para i-sterilize yung mga halimaw, pati na rin kumukulong tipat para ipanghampas sa mukha ng mga ito bilang refill. Patuloy ang pagsugod ng Jiangshi sa kanya habang binibigay niya sa mga bastards na ito ang instant exorcism. Habang nangyayari yun ay meron namang dumating sa eksena na isang maskuladong nilalang. At di nagtagal ay sinugod nito si Seiko gamit ang parang curled ball body attack na nagpatalsik sa kanya ng malakas at nagpawasak ng malaking parte ng kainan. Lumalabas na ang may kagagawa nito ay isang nilalang na mukhang minotaur dahil sa merong itong ulo ng isang toro at katawan ng isang bodybuilder. Nairito si Seiko sa nilalang na ito habang napapakomento yun na nakikita nito na isa siyang master of movement. Pumorma yung nilalang dito na para bang naghahanda at si Seiko naman ay napakomento na isa lang siyang old broad habang ibinabato ng malakas ang isang tipat papunta dito. Gayunpaman, madali lang nasipa ng halimaw na toro ang kanyang ibinato habang kinekesyon nito ang sinabi niyang isa lang siyang old broad. Sumunod noon ay nagpadala ng axe kick yung halimaw habang sinasabi nito nakahanga-hanga si Seiko kung saan madali namang nakailag si Seiko dito at bilang counter ay sinipa niya ito sa nether region habang nagpapasalamat. Sa kasamaang palad, tila walang naging epekto ang kanyang pagsipa sa alagang itlog ng toro na ito. Kaya napakomento siya na ang tigas niya pala, kung saan nagpasalamat naman yung halimaw sa kanya. Habang sinusubukan siyang suntukin ng toro na ito, ay sinabi nun sa kanya na siya ay si Iron, o kaya naman ay ini-imply niya na isa siyang Iron. Pagkailag naman ni Seiko sa suntok nito, ay agad siyang kumuha ng putol na 2x2 sa lapag at sumigaw siya ng Nessie kasabay ng paghampas niya sa tagiliran ng halimaw na ito ng kahoy na yun. Ngunit, sa hindi niya inaasahan, wala pa rin yung nagawa at nawasak lang dun yung 2x2 habang sinimulang ipaliwanag ng toro na kapag mas tinatamaan mo ang iron, mas tumitibay ito na nagpalaki ng mga mata ni Seiko. Nagsimulang tumalon-talon yung toro habang tinataas baba ang kanyang kamay na parang nagdadabog at nagsaniyo ng pagkawasak ng kanilang kinatatayuan at nagpatalsik ng mga debris na nagagawa nun papunta kay Seiko. Habang distracted pa si Seiko sa pagsalag sa mga lumilipad na kahoy, agad siyang tinalisod ng halimaw na nagpa-outbalance sa kanya. Bilang follow-up ay naghandang magpadala yung halimaw ng malakas na double kick at hindi nagtagal ay kumonekta yun na nagsani ng pagtalsik ni Seiko papunta sa pader kung saan sa lakas noon ay gumawa yun ng malaking crater. Sinundan ulit yun ng toro ng hammer fist papunta sa katawan niya habang sumisigaw ito ng hot na nagpadapa sa kanya sa lapag.
Nagpaulan naman ng sandamakmak na suntok ang halimaw na ito habang nakadapa pa siya sa lapag at sinimulan nitong ipaliwanag na kahit siya ang sumuntok dito, ito ang sumuntok sa sarili nito o ito ang sumuntok sa kanya, lalo lang siyang lalakas. Pagkatapos ay nakiusap ito kay Seiko na mag-ingat kapag sinusuntok ito para hindi daw masugatan ng kanyang mga kamay dahil down there daw ay nagiging mainit. Nang sabihin niya yun, ay sinundan niya ang kanyang barrage of punches ng isang atake na parang cannonball dive na dumagan sa katawan ni Seiko at nagsani iyon ng ilang pagsabog sa lapag. Tila hindi na gumagalaw si Seiko matapos niyang matamo ang lahat ng ataking yun habang yung halimaw ay tumayo na at nag-cool off ng katawan. Mayabang itong tinanong kung tama ba na malakas siya at ngayon daw ay tanggapin na ni Seiko yung pagkatalo niya. Habang inilalabas ang isang maliit na blade na kagaya ng blade na ibinigay ng misteryosong teacher kay Koki, idinagdag nito na kapag tinanggap niya na yun ay hahayaan siya nitong mabuhay kaya tanggapin niya na daw ang kanyang pagkatalo. Hindi naman kumikibo dito si Seiko habang nakahandusay sa lapag. Sa hindi inaasahan ng halimaw na toro, bigla itong inatake ng dalawang kaibigan ni Seiko gamit ang kanilang kapangyarihan na fire and darkness. At nagsani iyon ng pagkatalsik ng malaking lump of muscle na ito papunta sa mga Jiangshi. Tila gumawa pa ang kapangyarihan ng dalawang ito ng yin-yang symbol matapos ang kanilang strike, habang si Seiko ay nagkamali ng muli at nakikita na ang pangyayari. Kita naman ang pagkairita ng toro dahil dito at hindi makapaniwala si Kashimoto na bigla na lang silang sisipain ng mga ito out of nowhere. Habang si Payase ay in-express ang kanyang galit dahil hindi naisip ng mga ito kung papaano na lang kapag nasira yung cursed object na hawak niya. Lumalawas na may kanya-kanyang kapangyarihan din ng dalawang to, kung saan si Payase ay mukhang may darkness powers na kaya siyang bigyan ng darkness suit, habang si Kashimoto naman ay may kapangyarihan ng isang fire phoenix na tumutulong sa kanya sa labanan. Sa uli, sinabi ni Payase na mukhang kinakailangan nilang turuan ng mga halimaw na to tungkol sa curses. Matapos may pakita nila Payase at Kashimoto ang kanilang kapangyarihan, ay nagkatitigan sila ng mga kalaban nilang Jiangshi at Minotaur. Nagawa namang makatayong muli ni Seiko albeit nanghihina kaya napatanong si Payase kung okay lang ba siya, kung saan sumagot siya na parang pumunta daw siya sa pinakamasahol na osteopathy clinic. Wika ni Kashimoto na nauunawaan niya ito, na nagpataka naman kay Payase sa kung anong nauunawaan niya. Habang si Seiko ay sinabihan silang dalawa na mag-ingat sila dahil gawa sa iron ng katawan ng kalaban nila na kung saan kapag inatake nila ito, lalo lang yung lalakas na nagpagulat kay Payase. Sumigaw yung Minotaur na ang ganda ng fortune niya dahil naka-encounter siya ng 3 powerful personages ng sabay-sabay na nagsanhi daw ng pagkainit ng kanyang groin. Paulit-ulit niyang sinabi na umiinit na ito habang yung mga kasama niyang Jiangshi ay nagsisugod na. Nagtali ng buhok si Seiko at sinabi na kunin niya ang kanyang bag habang inutusan niya naman yung dalawa na pigilan yung Minotaur na kalaban nila, kung saan napakomento si Payase na magiging mahirap ito habang si Kashimoto ay sumagot na wala siyang choice kundi i-exploit ang isang guardian spirit. Habang lumalapit sa kanila yung mga Jiangshi ay nagsimula naman mag-form ang imahe ng isang manok sa kaliwang parte niya habang sinasabi ang katagang Afumza. Matapos ang ilang sandali, ipinadala niya ito sa sumusugod na zombie na nagpatalsik sa mga yon ng walang kahirap-hirap. Dahil din sa suntok na yun, nagawa ni Kashimoto na madisintegrate ang unang natamaan nito. Agad namang tumulong si Seiko sa pagpuksa ng mga Jiangshi at tinutusan nito si Payase na i-cover siya. Patuloy ang pagsugod ng ilang pang Jiangshi pero habang sumusugod ang mga ito, ay biglang tumusok sa katawan nila at tumagos hanggang bunbunan ng kanilang mga shadows. At isa-isang nangyari yun sa mga ito habang may gumagapang sa lapag nila na itim na shadow. Matapos yun ay lumabas sa shadow na ito si Payase at nagkomento na mag-ingat sila sa kanilang shadows habang tumutumba ang mga nahating Jiangshi. Wika nito na kinakloak niya ang kanyang sarili sa kadiliman at pagkatapos ay nililinis niya ang kadiliman. Naghanda naman yung Minotaur na may maskuladong katawan na sumugod habang nagkokomento na nakakamangha yun at gusto din nito ng abilidad na yun, kung saan sumigaw si Payase na isa siyang moron. Pinoint niya dito na yung katawan niya ay parang Kodoko Curse Poison na kung saan hindi lang yun basta isang power na pwedeng gamitin ng twerp na toro na ito. Nagpadala si Payase ng kanyang Thorn Attack sa Minotaur at sinubukan niyang targetin ng Junjun nito. Gayunpaman, hindi yun tumalab at hindi man lang tumagos sa brief ng halimaw. Kaya napakomento siya na sobrang tigas nito down there.
Bilang counter naman ay bigla siyang hinawakan ng Minotaur sa braso at sinimulan siya nitong hilahin papalabas ng lapag na dinidikitan niya. Matapos yun ay nagpadala ito ng malakas na left hook sa kanyang katawan at dahil sa lakas nun ay nagawa nitong mahiwalay ang kanyang katawan sa kanyang darkness bodysuit. Habang napapatalsik si Payase ay sumugod na sina Seiko at Kashimoto kung saan sinabihan ni Kashimoto si Seiko na umatras muna siya. Naghanda siyang magpadalang muli ng kanyang Afumza attack at solido naman yung tumama sa mukha ng toro. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na power-up punch na malaboksingero ang moves na nagpasigaw kay Payase na gumagana ang kanyang atake. Sinabi naman ni Seiko sa kanya na huwag niyang ibababa ang kanyang guard. Pero huli na nang sabihin niya iyon dahil sa sandaling ito ay nagawa na ng Minotaur na papigilan si Kashimoto gamit ang isang solidong right straight sa kanyang katawan. Bumakat sa katawan ni Kashimoto ang kamao ng halimaw habang nagkukomento ito na nakakamangha siya at tinahamon na atakihin pa siya nito. Nabahala doon si Payase at napatigil ng bahagya sa pagtulong kay Seiko kaya agad siyang sinigawan ni Seiko na huwag siyang titigil. Asikasuhin niya daw ang mga small fries na Jiangshi kung saan nayamot naman siya dito. Habang nakikipaglaban naman ay napansin ni Seiko na malapit na siya sa kanyang bag. Kaya nang padalhan ni Payase yung mga zombies ng Thorn Attack ay mabilis siyang tumakbo papunta doon. Patuloy ang pagtulong ni Payase sa kanya sa paggawa ng pathway habang siya ay focus na makarating sa kanyang bag. Nang makalapit na siya doon, tumalon siya para mailaga ng huling Jiangshi na daraanan niya. Gayunpaman, pagkaabot niya ng kanyang bag ay nakatanggap siya ng malakas na sipa na galing sa Minotaur na nagpabaon sa kanya sa pader at nagpabitaw ng kanyang bag. Napakomento yung halimaw na ang suspicious ng kanyang movements at nakikita daw nito na mayroong paparating na trickery gamit ang bag na yun. Habang nakaharap pa ito kay Seiko, ay sinubukan naman ni Kashimoto na magpadalang muli ng kanyang Afumza attack. Pero madali lang siyang napansin at napigilan ng toro habang sumisigaw iyon na wag yung umasa. Matapos yun ay sinipa papataas ng toro yung bag ni Seiko para saluhin yun. Pero nang sasaluhin niya na yun ay sneakily sinubukan ni Payase na kunin yun galing sa shadows ng halimaw. Sa kasamaang palad, nagawa pa rin siyang mapigilan ng toro sa pamamagitan ng pagwasak nun ng lapag habang nagkokomento na ngayon ay naabot na nito ang state ng ultimate hotness. Dahil dito ay nabitiwan ni Payase yung bag at nagsimula yung lumipad na nagpakuha ng atensyon ng toro. Sinubukan naman yung kunin ni Seiko, ngunit agad siyang napigilan ng halimaw sa pag-bear hug sa kanyang katawan kaya wala na siyang nagawa doon kundi sumigaw sa sakit. Sumigaw din yung halimaw na nahuli na siya nito. Habang siya ay napapagroan na lang sa sakit dahil sa unti-unting pagsikip ng pagkayakap ng halimaw sa kanya. Tanggapin niya na daw ang kanyang pagkatalo ika ng Minotaur dahil kung hindi ay patuloy lang daw siyang dudurugin nito gamit ang bear hug hanggang sa sumabog at kumalat ang kanyang organs. Bigla namang sumigaw si Seiko na gawin na ni Kashimoto ang gagawin nito na nagpakuha ng atensyon ng halimaw. At hindi nagtagal ay mabilis namang sumugod itong si Kashimoto galing sa likod at agad itong ginamit ang kanyang Afumza sa toro. Solido yung tumama at tiniis ni Seiko ang init na dala ng atake niya habang yung halimaw ay napapasigaw na mas mabuting sumuko na sila dahil tumatagos daw dito yung atake ni Kashimoto at naapektuhan din si Seiko. Dagdag pa, yung mga atake daw na yun ay ginagawa siyang mas malakas at matigas. Sumigaw naman si Seiko na wag titigil si Kashimoto sa kabila ng damage na natatamo niya dito kaya nag-push through lang si Kashimoto dito gamit ang kanyang buong lakas. Nagkomentong muli yung Minotaur at sinabi na hindi masakit ang kanyang atake na maski kati ay hindi niya maramdaman at isinigaw nito na isa siyang iron na kapag mas inatake mo ay mas lalakas siya. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ng halimaw, habang patuloy ang pagbigay ng fiery attack ni Kashimoto, mabilis na nag-follow up si Payase ng kanyang darkness hands attack na bumasag at pumutol sa nagiinit na arms nito. Napasigaw yung Minotaur sa gulat at sakit ng kanyang natamo at nagsimula itong hindi makapaniwala sa nangyayari. Ano daw ito at inakala niya na nakapag-build up na siya hanggang sa ultimate level of hardness kaya paano daw ito nangyari. Sinagot naman siya ni Payase na kapag mas lumakas ang light, mas nagiging malalim ang darkness. Tinanong din ni Kashimoto yung halimaw na ito kung alam ba nito kung bakit nararamdaman ng mga humans ang mga bagay kagaya ng sakit, lamig at init. At dahil daw yun sa para hindi sila mamatay. Kung hindi daw nare-realize ng isang tao na hindi niya nakaya ang nangyayari sa kanyang katawan, ay mawawasak ito bago niya pa iyon mapansin tulad na lang ng nangyari sa katawan ng halimaw ngayon. Sumigaw yung halimaw na hindi ito maaari dahil kapag mas inaatake daw nila ito ay lalo itong nagiinit at lumalakas. Napakwestiyon naman si Kashimoto sa sinabi niyang nagiinit at ang ad daw nun.
Yung flames niya daw kasi ay kayang bumaba hanggang absolute zero at tinatawag niya daw iyong ice flame. Kapag daw ang temperature ng iron ay bumaba, mas nagiging susceptible yun sa hydrogen penetration at mas padali iyong nagkakrak. Dahan-dahan namang tumayo si Seiko habang may dinudukot sa kanyang bag at nagtanong na alam ba ng halimaw na ito na pinahirapan siya nito. Inilabas niya ang isang talisman na pumipigil sa mga masasamang espiritu at misfortune at sinabi niya na matagal-tagal na din na panahon since nabugbog siya ng ganito habang tinatawag yung halimaw na son of a bitch. Habang nilalagay niya yung talisman na ito sa mismong mukha ng halimaw, pinoint niya na sinabi nito na gusto nitong makalaban ng isang malakas na nilalang. Nagmakaawa yung halimaw dito na sandali lang at hindi daw ito ang gusto niyang puksain at nang sasabihin ito kung sino ba dapat ang kanyang hinahabol, ay naputol yun ang sipain nito ni Seiko sa muka habang idinadagdag na kung gayon ay isang gandang kalabanin ng asshole na ito. Matapos sipain ni Seiko yung Iron Minotaur sa ulo kung saan niya ito nilagyan ng talisman, nagsani iyon ng pagkawasak ng ulo nito na nagpagulat kina Payase at Kashimoto. Tila nagulat din si Seiko sa kanyang nakita matapos yun at lumalabas na na-revert yung katawan ng Minotaur pabalik sa isang human na mukhang average looking guy na may office work. Agad na hiniling ng lalaking ito na patawarin siya nila at wag siya nilang patayin. Nairita naman si Payase at tinanong kung ano yung meron sa lalaking ito. Habang si Kashimoto ay tinanong dun kung alam ba nito kung ilang beses siya nito sinaktan habang tinatawag yung asshole. Panay ang hingi ng tawad ng lalaki dito at nagbaw pa ito habang ginagawa yun habang si Seiko ay naiiritang tinanong kung bakit siya nito tinatarget. Ipinaliwanag dito ng lalaki na contracted siya ng orchestrator at habang ipinapakita sa kanya yung phone nito, sinasabi daw doon ng mga katagang Nikojiro Gyoza, second floor, woman with glasses na nagpakuha ng kanyang atensyon. Agad na kumilos si Seiko nang marinig niya yun na nagpataka naman sa dalawa niyang kaibigan. Lumabas si Seiko na parang may hinahanap at pagkalabas nito ay nakita niya lang ang sandamakmak na mga tao na nagtipon at mukhang machismoso ang mga ito. Gayunpaman, merong isang partikular na individual dito na naka-hooded jacket na binabalot ng kakaibang aura. Pinoint ni Seiko na merong kasabwat yung lalaking sumugod sa kanila. Kaya dito na-realize ni Payase na yung tinutukoy niya ay yung nag-control sa mga Jiangshi. Napa-asshole si Seiko dito sa inis at napatanong kung sino ba sila. Habang hawak-hawak yung lalaki sa likurang collar, inutusan nito ni Kashimoto na kontakin yung kaibigan niya at papuntahin doon. Pero piniliwanag dito na hindi niya iyon magagawa. At kakakilala pa lang daw nito doon na nagpataka naman kay Kashimoto. Nagkaroon lang daw sila ng koneksyon dahil sa orchestrator at hindi pa daw nila nakikita yung mukha ng orchestrator na yon. Dahil doon ay napatanong si Seiko na kung gayon ay parehas sila ng sitwasyon nang tumakas doon. Habang si Payase ay nagkomento na sinend sa lahat yung messages kaya minsan daw ay may overlap sa mga targets. Naganda naman si Kashimoto na magpadala doon ng kanyang Afumza attack habang inuutusan yung lalaki na ipaliwanag dito yung sitwasyon sa parang maintindihan nila. Kaya ninervyos ulit yung lalaki at sinabi na sandali lang at may dinukot ito sa kanyang bulsa sa katawan. Ipapakita na lang daw nito iyon sa kanila ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Seiko nang makita niya ang tatlong maliliit na kutsilyo na kamukha ng kutsilyo na ibinigay ng misteryosong teacher kay Koki sa mga kamay nito. Agad na napansin ni Payase na Kozuka knives ang mga yun habang si Seiko ay napaisip kung bakit may ganun yung lalaking ito at bakit sobrang daming copies nun. Nagtaka naman si Kashimoto kung ano yung mga bagay na yun kaya sinimulang ipaliwanag ni Seiko ang tungkol sa Asura. Kung sino daw ang may hawak ng sword sa kanyang kamay ay patuloy na papatay ng ibang tao hanggang sa matapos ang kanyang buhay. Dagdag pa, ang Asura ay kayang i-take over ang power ng mga yokai at patayin ng sino mang master swordsman na naroon. Sobrang dangerous daw ng espada na yun, kaya napagdesisyonan ng isang organization of Magi na i-seal away iyon securely. Gayunpaman, 5 years ago, merong nagnakaw nun at yung mga hawak daw nila ngayon ay yung Kozuka ng espada na yun. Sinabi naman ng lalaki sa kanila na yung instructions nila ay gamitin yung mga yun para maglikom ng power ng mga yokai. At yung mga tao daw na makakapaglikom ng marami ay magkakatotoo ang kahit anong wish na gugustuhin nila. Nairita tuloy si Payase dito at visit na tinanong kung paano naman magiging totoo ang isang lintik na wish at bata daw ba ito, kaya pinatahimik muna siya ni Kashimoto. Pero dagdag niya na inaatake daw ba ng lalaking ito ang mga tao para sa ganong ka-stupid na bagay. Pinoint naman ni Kashimoto na kapag nagpatuloy magsalita itong si Payase ay hindi sila makakakuha ng impormasyon. Pero patuloy lang ito sa paggisa sa lalaki sa pagsabi na nagsusuot pa ito ng necktie na kala mo sa kanya yung lugar
At magsalita na daw itong son of a bitch na ito. Hindi nagtagal, sinabi ng lalaki sa kanila na meron na lang 1 taon para mabuhay yung asawa niya na nagpatahimik naman kay Payase. Ever since daw nung bata siya ay hirap siyang makipag-usap sa mga babae. Kahit na nung sinubukan niya ay nagiging nervyoso siya at naninigas. Dahil iniisip niya na nasisense ng mga yon yung nervousness niya, lalo siyang nagpapanik at ang kaya niya na lang daw gawin doon ay tumakbo. Kahit lumipas na ang 40 taon ay hindi pa rin daw yun nagbago. Kaya inisip niya na hindi na siya magkakaroon ng anumang kinalaman sa mga babae. Gayunpaman, matyagang hinintay daw siya ng babaeng yun para mailabas niya ang kanyang mga salita. Slowly but surely, binigay daw noon ng oras doon sa kanya, ika niya, at salamat daw sa babaeng ito kaya siya naligtas. Naiiyak na nitong sinabi na kahit na meron lang 1% chance na mailigtas niya yung asawa niya ay kukunin niya yun. Naawa naman si Seiko at gumaan na ang pakiramdam toward sa lalaking ito at kalmado na lang itong napasabi ng numbnuts at napatanong kung ano pa ba ang masasabi nito at papaano daw naging acquainted yung lalaki sa orchestrator na sinasabi niya. Ipiniliwanag ng lalaki na pinakilala siya doon ng colleague niya sa trabaho at sinabi daw noon na kapag ginawa niya ang isang certain task ay makakatulong yon sa sitwasyon ng kanyang asawa. Nung tinawagin niya daw yung number na binigay nun sa kanya, yung orchestrator daw yung nakausap niya doon. Sino naman daw yung work colleague na tinutukoy niya, tanong ni Kashimoto. Pero biglang sumakit yung ulo ng lalaking ito na kagaya ng nangyari kay Koki at sinabi na hindi niya alam. Gayunpaman, biglang sinabi ng lalaki na such a person never existed na nagpataka naman kay Seiko. Ipiniliwanag niya na walang kahit sino sa tinanungan niya ang may kilala sa taong nakausap niya at yung pangalan daw noon ay wala sa company register. Base daw sa kanyang memories, nakatrabaho niya daw yung misteryosong colleague na yun nang matagal na. Pero sa kabila nun ay hindi niya maalala yung muka, damit o kahit ano tungkol sa tao na yun. Habang pinapaliwanag ito ng lalaki, bigla naman tayong lumipat sa sitwasyon ni Count Saint Germain o mas kilala sa school na Mr. Sanjo May. Dito, nanonood ito ng isang video sa isang computer. Meron namang teacher na lumapit sa kanya at tinanong kung nakita niya ba si Mr. Adachi, kung saan tinanong niya lang ito kung bakit yun mahalaga. Sinagot siya ng teacher na magkakaroon daw kasi sila ng singles mixer at inaya na din siya nito na sumama. Pinag-isipan niya ito ng bahagya at pumayag din naman at magugustuhan niya naman daw yun. Ipinakita naman sa atin dito na ang pinapanood niya sa computer ay isang video na nagpapaliwanag na ang pangalang basketball ay nag-originate sa fact na isang pitch basket ang dating ginagamit para sa goal. Matapos yun, bumalik tayo sa street kung nasaan ang Nikojiro Gyoza kung saan mas dumami ang mga taong nagtipon dito at meron ding dumating na police car. Lumalabas na si Vega yung isa sa mga dumating dito na police at in-interview nito yung mga staff ng nasabing kainan. Sinabi ng lalaking staff sa kanya na merong 20 na katao kanina sa second floor pero nang mapansin niyang tumahimik ay umakyat siya doon. Gayunpaman, pagkasilip niya, yung middle-aged na lalaki lang daw yung nakita niya doon na mag-isa. Tinanong ni Vega kung meron bang ibang tao bago yun mangyari, kung saan sumagot yung staff na oo at pinoint na merong isang magandang babae at 2 binata. Nasaan na daw yung mga taong yun, tanong ni Vega, kaya sinabi ng staff na hindi nito alam. Binayaran naman daw ng mga yon yung bills nila pero hindi niya daw alam kung kailan umalis yung mga yon. Pinagmasdan naman ni Vega yung mga tao sa paligid nila at pagkalingon niya sa kanyang kanan, napansin niya sina Seiko, Payase at Kashimoto na nag-uusap-usap sa likuran ng crowd na natipon ng kaguluhan. Pumunta naman tayo sa pag-uusap ng tatlo at ipinapaliwanag dito ni Seiko na kinakailangan niyang linisin muna yung business niya kasama ang kanyang apo, kung saan sinabi ni Kashimoto na okay lang yun at patuloy lang daw nilang iimbestigahan yung nangyari ngayon. Mag-ingat daw silang dalawa, ika ni Seiko, dahil ramdam niya na dangerous ang kanilang gagawin, kaya sinabi ni Kashimoto na kontakin siya nila kada quarter. Nilapitan naman sila ni Vega at tinanong kung maaari ba nila siyang bigyan ng oras para makausap. Pinoint ni Vega sa kanila na kamatch nila yung description ng mga taong nasa itaas ng restaurant kaya gusto niya silang tanungin. Gayunpaman, pagkabalik ng kanyang mga mata sa tatlo, bigla na lang yung naglaho sa kanyang harap na nagpataka sa kanya. Lumalabas na ginamit ni Payase ang kanyang powers para may akyat silang tatlo sa taas ng katabing building at makatakas sa pulisman na ito. Dito, galing si Koki sa kanyang classroom at paglabas niya, napansin niya agad si Sakata. Nandito rin ang buong katropahan kung saan nagpapanggap lang sila na hindi nila ito binabantayan. Napatitig si Koki sa mga ito pero hindi nagtagal naglakad na ito papalayo.
Napakomento si Sakata na nag-comments na ang movement kung saan tinawag naman siya ni Momo na pervert at tinanong kung ano yung nangyari last break. Gamit naman ang nanoskin na hairpin at kanyang salamin, binantayan niya yung si Koki kanina. At dito, piniliwanag ni Sakata na 3 teachers na ang nakasalamuhan nito. Gayunpaman daw, kumalma lang sila dahil kakalagay pa lang daw nila ng pain. Tinanong dito ni Momo kung sinong 3 teachers ang tinutukoy niya. Kaya, sinabi niya na isa daw doon si Queen Sensei at pinag-usapan daw nila ang tungkol sa lahat ng nangyari nung mga nakaraan. Pangalawa naman daw ay si Miss Adachi na in charge sa Class E at ang pinag-usapan daw nila ay tungkol sa classroom things. At ang panghuling nakausap ni Koki ay si Mr. Sanjo Mei kung saan inutusan siya noon na sabihin dito kung anong secret ang kanyang naspot. Nakuha nun yung atensyon ni Momo at napakomento ito na sobrang suspicious nun. Habang si Okaru naman ay dinagdag na kung babalikan niya, kinausap daw siya noon tungkol din sa mga secret na spot na sinasabi nun. Huwag naman daw silang magpadalos-dalos ika ni Sakata at tinawag pa niya silang amateurs. Sa simula pa lang daw ay strange na yung si Sanjo Mei. Nawawala at lumilitaw na para bang isang phantom kaya hindi daw sila makakagawa ng good guesses kung stuck sila sa preconceived notions. Dagdag pa, wala daw yung sinabing kahit ano tungkol sa knives o powers kaya wala daw silang evidence para i-conclude na siya ang culprit. Bigla naman siyang nilapitan ni Aira para kunin ang kanyang salamin at tignan mismo yung footage dahil hindi daw nito pinaniniwalaan ang kanyang conclusion. Kaya nagsimula siya dong kiligin at mawala sa composure dahil meron daw magandang babae na nagtatanggal ng salamin niya. Nang tanggalin ni Aira yung salamin, nagsimulang magbago yung shape noon na nagpagulat dito. Kinuha pabalik ni Sakata yung salamin at sinabi na wag daw yung gawin ni Aira. Ipinaliwanag nito na gawa ayon sa nanoskin. Kaya nagpapalit daw yun ng anyo according sa mental images ng taong humahawak doon. Dahil dito ay na-fluster at nabahala naman si Aira. Dapat daw ay sinabi yun ni Sakata agad kasi nag-morph yung shape ng salamin na yun sa itsura ng kay Okarun na nagpatari kay Momo at nagpataka kay Okarun kung talaga bang nangyari yun. Nagsimulang magtantrum si Aira at pakit nitong sinabi na wag nilang isipin na ibig sabihin nun ay nasa isipan niya lagi si Okarun na lalong nagpaselos naman kay Momo. Napakomento si Okaru na nasa mismong harapan naman ito ni Aira yung salamin niya, kaya baka yun daw yung dahilan kung bakit ito yung na-visualize niya kung saan nahihiyang sumigaw si Aira na iniisip talaga nito yung iniisip niya. Sinubukan na lang ni Okaru na pakalmain si Aira sa pagpapaliwanag na alam niya din naman na magiging wrong impression yun. Pero habang nagpapaliwanag pa lang siya ay sumigaw ulit si Aira na hindi daw yun yung wrong impression na nagpa-side eye kay Momo. Habang nangyayari ito, dumako tayo sa hallway kung nasaan ang lockers at nakasalubong dito ng isang lalaking teacher si Miss Adachi. Tinanong nito kung lumabas ba siya, kung saan sumang-ayon si Miss Adachi at ipinaliwanag na hindi daw maganda yung pakiramdam ng nanay niya kanina pero ngayon ay okay na yun. Nagpakita naman ng sympathy ang lalaking teacher sa kanya at sinabi na kung meron itong magagawa para makatulong ay ipaalam niya lang daw dito. Kung saan nagpasalamat naman si Miss Adachi sa concern ng teacher na ito at tinawag niya itong Mr. Murakami. Napablas si Mr. Murakami dito at bigla niyang naalala na may pinaplano silang basketball singles mixer kaya tinanong nito kung okay lang bang sumama dun si Miss Adachi para makalimutan ng sandali ang mga iniisip niya. Sumagot si Miss Adachi na okay lang siya at hindi naman daw siya athlete, kung saan ininsist ni Mr. Murakami at sinabi na wag siyang mag-alala dahil sobrang laid back lang naman daw nila dun. Positibo daw ito na mag-e-enjoy siya dun. Kaya kung magbago man daw yung isip niya ay ipaalam niya dito kung saan sumang-ayon naman si Miss Adachi. Habang papalayo na si Miss Adachi ay dinagdag ni Mr. Murakami na sobrang magugustuhan nila kung sasama siya. Pagkalayo ni Miss Adachi dito ay nawala naman ang kanyang ngiti at agad niyang inilabas ang kanyang phone. Sumunod nun ay pinakita sa atin ang isang text message at kapareho ito ng text message na tanggap ng lalaking officer worker na nakausap nila Seiko at nireplyan nito ni Miss Adachi ng failed at woman wasn't alone. Sumunod nun ay pinakita din sa atin ang sandamakmak na Jiangxi na nakasunod sa kanya na mukhang nagpo-point na itong si Miss Adachi pala ang nagkokontrol sa mga ito sa nakaraang laban. Matapos yun, dumako tayo sa hallway kung saan maraming estudyante ang nag-uusap-usap. Nilapitan dito ni Hase ang dalawang babae at hinawi ang kani-kanilang buhok para kulitin at tanungin kung ano yung ginagawa nila, kung saan nairita naman yung mga babae sa kanya. Paasar nitong tinanong kung bakit sila nag-uusap sa kanilang phones kung magkaharap lang sila. Kaya sumagot yung isang babae na ano ba yung pakialam niya at umalis na daw siya dito.
Tinanong ni Hase kung may tinatago ba sila sa kanya at paulit-ulit na kinulit na ipakita nila yung phones nila sa kanya pero hindi pumapayag ang mga ito. Gayunpaman, nagawang makasilip ni Hase sa phone ng isa at nabasa niya dito na pinag-uusapan nila na nagiging hot na si Okarun sa paningin nila recently. Hindi naman makapaniwala si Hase na crush ng mga babaeng ito si Okarun, kung saan nagulat at nairita yung mga babae na nabasa niya yun. Sinabihan ng babae yung kaibigan niya na maghiwalay muna sila, kung saan sinubukan ni Hase na pigilan yung isa doon sa pamamagitan ng paghawak sa braso nun at mayabang na pagsabi na hindi ba nila napapansin na nangaasar lang siya. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ni Hase, hinila ng babae yung braso nito at sumigaw na wag siya nitong hawakan habang tinatawag siyang creep. Habang naglalakad papalayo yung dalawang babae ay sinigawan sila ni Hase na hindi yun nakakatawa habang tinatawag silang shanks at napakalim daw nila. Napansin niya din na hindi na maganda ang tingin ng iba pang estudyante na nakakita sa kanila. Kaya nairita siya doon at umalis na lang habang sinasabi na wag siyang tignan ng mga plebs na ito. Galit na galit itong si Hase at sobrang sawa na daw siya kay Okarun. Nakita niya si Okarun sa labas at nandisik ang mga mata nito. Ever since daw nung natalo siya noon ay wala nang magandang nangyari sa kanya. Naiirita siyang nagtataka sa kung paano naging mas better ang isang twerp na kagaya nun sa kanya at hindi niya daw yun nahahayaan. May dinukot ito sa kanyang bulsa at inilabas niya dito ang isang Kozuka knife. Habang pinagmamasdan niya ito, ay pinakita sa atin ng isang flashback kung saan bigla na lang siyang may narinig na boses na nagtatanong na kung gusto niya ba ng kapangyarihan habang naghihilamos siya. Napatanong tuloy siya sa mga kasama niya sa mga oras na ito kung may sinabi ba ang mga ito sa kanya, kung saan nagtaka lang ang mga iyon sa kung ano yung tinutukoy niya. Kinausap siyang muli ng boses at sinabi na siya lang ang nakakarinig dito. Kaya nagsimula siya dong magulat at matakot. Inutusan siya ng boses na ito na makinig at hindi daw ba ay gusto niyang matalo ang isang specific na lalaki. May inilagay na 2 Kozuka knife yung boses na ito sa taas ng pinaghilamusan nila kanina at sinabi na subukan niya daw saktan ang kanyang sarili gamit ng white blade at magkakaroon daw siya ng special powers. Gusto niya daw ba sabihin ito sa kanya kung bakit mas better yung tinutukoy nito sa kanya, tanong ng boses, at pinoint nito na dahil meron din yung special powers. Napasigaw si Hase kung si Okarun ba yung tinutukoy ng boses at sinabi naman ng boses na ito na tama siya at iyon daw yung dahilan kung bakit napakamalas niya ngayon. Napaka-unfair naman daw noon at frustrating pa nga daw kung iisipin ika ng boses. Kinakailangan niya daw na kunin ang kapangyarihan nun. Gamitin niya daw ang black blade na ipinakita nito pero mag-ingat daw siya at kapag ginamit niya yun, siguraduhin niya daw na paaminin niya muna yung kalaban niya na natalo niya yun. Kung hindi niya daw mananakaw yung powers nun kaya pinulit nito na dapat niya munang paaminin na natalo yung kalaban niya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan tinititigan ni Hase yung nakuha niyang blade at sinimulan niyang isipin na baka nababaliw na siya dahil bakit niya naman daw paniniwalaan ng ganong klaseng bagay. Napagdesisyon na niya dito na subukan yon para makonvince niya ang sarili niya na some kind of joke lang ang nangyayaring ito. Itinapat niya sa kanyang hinalaki yung white Kozuka knife at hindi nagtagal ay hiniwa niya ang kanyang sarili gamit yun. Gayunpaman, tila wala namang nangyari sa kanya matapos niya yung gawin. Natawa na lang siya dito at napakomento na sabi niya na nga ba na hindi iyon totoo. Nung una daw ay naniniwala na siya at napatanong din kung sino kaya yung nakaisip ng ganong ka-elaborate na plano. Tinawag niya na lang yung sarili niya na idiot dahil nauto siya dun. Pero masakit pa din daw yung ginawa niyang hiwa sa kanyang daliri. Sa hindi niya inaasahan, bigla siyang nakaramdam ng eerie na aura sa kanyang likuran at lumalabas na mukhang tumalabang white Kozuka knife sa kanya nang lumabas dito ang isang creepy na yokai na kamukha ng yokai sa move ni Count Saint Germain na jumping crone. Dito, paglabas ng 3 babae sa gitnang kanilang school, sinalubong sila ng mga delinquents. Nakita ito ng iba pang papalabas na estudyante, kaya nagsimula silang ma-intimidate at kabahan doon. Sa loob ng school, habang naglalakad papalabas si Okarun, ay sinabi nito na iniisip niya kung seseryosohin daw ba ni Seiko yung training nila. Kaya sumagot naman si Momo na nasa balikat ni Vamula na magiging okay lang yon at sineryoso pa nga daw noon si Gigi. Ipiniliwanag naman ni Okarun na dahil yon sa may natural talent si Gigi. At nung ipagpapatuloy niya pa lang yung pagiging negative niya, pinagsabihan na siya ni Momo na masyado siyang nag-worry. Sumunod nun, pagkarating nila sa may pintuan na papalabas ng kanilang school, nagtaka sila nang makita ng isang crowd ng estudyante na nagtipon doon. Narinig nila yung mga komento ng mga ito na nakakatakot yun at mukhang may hinahanap daw yung mga ito. Nang makita naman nila Okarun kung para saan ba yung komosyon na yun,
Agad nilang napansin ni Momo na tila may mga kasapi ng Renjaku sa gate ng kanilang school. Napalingon tuloy yung isa sa mga babaeng estudyante doon kay Okarun nang marinig noon yung reaksyon niya at napatanong kung kilala niya ba yung mga yon, kung saan sumagot siya na medyo-medyo lang. Pinuit ng babae na dahil nakatambay yung mga yon sa gate, natatakot daw na umuwi yung lahat sa kanila, kaya kung kilala niya daw yung mga yon ay gumawa daw siya ng paraan. Agad namang pumayag si Okarun at kakausapin niya daw ang mga yon na nagpagulat sa mga kaklase nila, habang si Momo ay napapakunot ng noo dahil sakit sa ulo daw yung mga ito. Tila hindi makapaniwala yung mga schoolmates nila na si Okarun mismo ang makikipag-usap sa mga tiga Renjaku na nagpa-awesome sa kanyang imahe at yung iba ay nag-aalala pa kung magiging okay lang ba si Vamola. Pagkalapit nila Okarun sa mga ito, sinabihan agad ni Vamola ang mga ito na nasa daan sila, habang siya ay kalmado at magalang na pinoint na kapag naglo-loiter ang mga ito dito ay nagsasani iyon ng problema. Gayunpaman, nang ipagpapatuloy niya na ang kanyang point, agad siyang na-cut off ng panlisikan siya ng mata ng isa sa mga lalaki doon na mukhang gurang, habang tinatanong na ano doon yung pinagsasabi niya, kung saan yung isang lalaki naman ay tinatanong si Vamola kung ano yung pangalan niya. Kaya inutusan siya ni Momo na huwag yung sabihin at sumunod naman yun doon. Hindi nagtagal, nakilala ng isa sa mga tiga Renjaku si Okarun dahil sa kanyang glasses, kaya ay sinigaw agad ng isa sa mga ito na nahanap na siya nila. Meron namang dumating doon at nagkomento na sa wakas, dahil ang dami daw nilang napagdaan ng problema para sa kanya. Lumalabas na isa itong lalaki at agad nang tinanong kung nasaan na yung tough na chick na kasama niya dati, kung saan napatitig silang tatlo doon. Napatanong si Okarun kay Momo kung sino ba yung lalaking ito, kung saan sumagot siya na hindi niya alam, at tinanong lang din kay Vamola kung sino ba ito, na nagpatanong naman doon sa lalaki kung sino ba siya. Dahil doon, inalis ng lalaki yung salamin niya at ipiniliwanag na siya ito. At ang tagal niya lang daw kasing nasa ospital kaya tumubo yung buhok niya. Hindi nagtagal napangiti si Momo at na-realize din ni Okarun kung sino ba talaga siya, kaya napasigaw dun si Momo na siya si Zuma. Natutuwa nitong sinabi na maayos na yung lagay niya, pero para saan daw yung salamin na suot niya ngayon? Nang marinig naman ni Zuma ang kanyang boses, nagsimula itong magpanik at mapatanong kung nasaan nanggagaling yung boses na yun, habang si Vamola ay nagkokomento na masaya itong makilala siya, at si Momo naman ay sinusubukang kunin yung atensyon niya. Tumalon-talon si Momo habang kumakaway para mapalingon si Zuma sa kanya, pero hindi siya nun makita, kaya nagsimula na itong kabahan dahil nakakarinig na daw ito ng mga boses na nagpapatakot din dito. Bilang sagot, ginamit na ni Momo ang kanyang powers at sinipa niya ito sa muka habang sumisigaw na kailan kaya nito may figure out ni Zuma yung sitwasyon. Nasalo siya ni Zuma at gulat na gulat ito nang makita siya na maliit na at napatanong pa kung ano ang nangyari, habang siya ay nakatamemeng sinabi na sa wakas ay nakita na siya nito. Ipinaliwanag ni Momo na kaya siya maliit ay dahil sa isang curse. Kinain niya daw yung mga treats sa curse trunk. Nagtaka din si Momo dito dahil ang naaalala niya ay kumain din daw itong si Zuma ng treats, pero ngayon ay okay lang ito. Sinabi naman ni Zuma sa kanya na sa katunayan, hinahanap siya nito dahil sa isang curse na nagpakuha ng kanyang atensyon. Ever since daw na nangyari yung mga bagay na na-experience nila, nagsimulang lumabo ang kanyang mga mata. At habang sinasabi niya na may mas importanteng issue, ipinakita niya kina Momo ang isang matandang lalaki kung saan agad napansin ni Momo na ito yung lalaki nang galing sa curse trunk. Ipinakilala ni Zuma na Daiki Hakono yung pangalan nito at tumatanda daw ito at an unnatural rate. Nakita daw ng tatay niya yung bahay ni Daiki at pumunta sila doon ng magkasama. Kaso nga lang, pagdating nila doon ay ipinakita sa atin na nagalit lang yung mga magulang ito ni Daiki dahil inaakala ng mga ito na pinaprank lang nila yon. At hindi daw isang matandang lalaki si Daiki. Ipinaliwanag ni Zuma na 4 na taon pa lang daw ang nakalipas simula nung nawala si Daiki na nagpakuha ng atensyon nila Okarun. Naalala naman ni Momo na dahil ito sa mas mabilisang oras sa loob ng curse trunk. Ipinagpatuloy ni Zuma ang pagpapaliwanag at sinabi na syempre ay hindi paniniwalaan ng mga yon na si Daiki yung kasama nila. Yung ginawa lang naman daw nito ay makatanggap ng regalo galing sa kanyang mga magulang para sa kanyang birthday at nagustuhan niya iyon. Kung susumahin nga daw ay hindi daw ba sa tingin nila na nakakalungkot yung nangyari dito. Gusto niya daw na magawa ang kaya niyang gawin para matulungan ito. Habang nag-uusap sila, pumunta tayo kina Aira at Gigi at dito ay napatanong si Aira kung nasaan si Okarun. Kaya sumagot si Gigi na sinabi daw noon na maghihintay sila sa entrance. Pagkarating nila sa pinto, naabutan din nilang maraming schoolmates na nakatambay doon. Agad na tinanong ni Gigi kung ano yung meron,
Kaya ipinaliwanag ng ilang mga schoolmates nila na merong mga delinquents na nag-loiter malapit sa gate nila at pinuntahan daw yun ni Okaron para kausapin na umalis pero ang tagal na daw nilang nag-uusap doon. Napansin naman ni Gigi si Momo habang nakatayo iyon sa palad ni Zuma habang tinitignan niyon na nagpaalala sa kanya. Agad na kumilos si Gigi dahil inaakala niyang nasa panganib ito at inalis ang kanyang uniform at bag para makatakbo. Sa side naman nila Momo, habang sinasabi nito na nauunawaan niya yung sinabi ni Zuma at sa ngayon ay pumunta muna sila sa bahay nila, ay bigla siyang tinawag ni Gigi. Nagsimulang pumulupot yung buhok ni Ira sa wrist nito ni Zuma na nagpagulat doon at agad namang hinablot ni Gigi si Momo galing sa palad nito. Nabigla doon si Momo habang si Zuma ay sinubukang atakihin ni Ira sa muka kaya agad niya na rin ginamit ang kanyang power para sa lagay ng sipa nun. Nagkatitigan silang lahat matapos mabilis na pagsugod nila Ira at Gigi. Sinabi ni Ira sa kanila na isang power user itong si Zuma habang si Gigi ay inutusan si Okaru na bantayan si Momo kaya sinubukan ni Okaru na ipaliwanag yung sitwasyon pero huli na ang lahat. Nagalit na yung mga kasama nito ni Zuma at napasigaw na sino daw ba sila sa tingin nila at gusto daw ba nilang mamatay. Nagkaroon tuloy ng mabigat na aura ang paligid dahil sa pangyayaring ito at galit ang tinanong ni Gigi si Zuma kung sino ba siya. Dagdag ni Ira na ang suspicious naman ng paglabas ng isang power user habang kakatalo lang kay Yukishiro. Nabwisit din si Zuma sa kanilang paikitungo kaya napagdesisyon na nitong mag-transform na din at magsabi na papaiyakin niya sila habang tinatawag silang bitches. Nagsabayan ng tatlong ito kung saan habang kinokontrol ni Zuma ang kanyang umbrellas at sinasalag yung mga atake ni Ira ay napapasigaw siya na ibalik ng mga ito si Momo kung saan habang sumusugod si Gigi ay kumontra ito na hindi niya pagmamayari si Momo. Sa isang iglap, bigla naman silang na-revert sa kanilang normal form na nagpataka naman sa tatlo. Lumalabas na gumit na si Vamola sa kanila habang itong si Okaron ay sinubukang pigilan si Gigi sa pamamagitan ng pagyakap dito. Takang-taka sila Zuma at Ira sa kung papaano nangyari ang pag-revert ng kanilang transformation habang si Gigi ay napatanong kay Vamola kung bakit siya nito pinigilan. Hindi nagtagal, ipinakita sa atin na ginamitan ni Momo yung dalawang ito ng kanyang power at tinawakan parehas ang kanilang soul. Galit nitong isinigaw sa kanila na nasa parehas na page silang lahat at hindi daw ito lugar para mag-transform na lang silang mga dumbasses bigla. Napatanga si Gigi nang marinig niya ito at napatanong pa ito kung talaga ba. Habang takang-taka rin sina Ira at Zuma. Visit silang inutusan ni Momo na magsorry sa isa't isa habang si Vamola ay masayang sinabi na magkasundo sila doon. Dahil dito, sabay-sabay ang tatlo na nanghihingi ng tawad sa isa't isa habang si Okaru ay naramdaman pa rin yung intensity ng pagpigil niya sa mga ito. Bumalik tayo in a point in time at ipinakita sa atin ang katawan ng isang babae na nakahandusay sa lapag. Nagkaroon naman ito ng malay at unti-unting sinubukang tumayo. Nang may angat niya ang kanyang katawan at ulo, ay binigyan tayo dito ng isang close-up look ng kanyang muka, kung saan makikita natin na meron siyang scar sa buong katawan at magkaiba ang kanyang pupil kung saan yung kaliwa ay may itsurang target. Tila takang-taka ang babaeng ito nang makita niya ang kanyang sarili sa ruined area kung saan dumaan dati sila Momo at Vamola para subukang makadaan ng shortcut papunta sa kanilang school. Meron namang nagsalita sa kanyang gilid na mukhang gising na siya. At pagkalingon niya dito ay nakita niya si Count Saint Germain na nakatayo sa kanyang tabi. Agad na pumorma yung babae upang maghanda na umatake. Nakuha naman ni Count Saint Germain yung atensyon niya nang tanungin siya nito kung kanya ba yung nalaglag na bagay doon. Pagkalingon ng babae dito ay nakita niyang isang suit na mukhang kamukha ng suit ng human-like alien na kinalaban nila Okarun sa Space Globalist Arc. Ipiniliwanag ni Count Saint Germain dito na hindi na okay yung suit na yun at mas maigi na daw na kumuha na siya ng bago. Ano naman daw yung gusto ni Count Saint Germain sa kanya? Tanong ng babae. Kaya sinabi ni Count na mayroong something na kinakailangan niya ng tulong ng babaeng ito. Tinanong naman ng babae kung paano kung hindi siya, kung saan sinabi ni Count na wala itong gagawin kahit ano in particular at aalis lang siya. Sumunod nun, tinanong niya ito kung ano yung masasabi ng babaeng ito at sa tingin ba nito ay makakasurvive siya ng mag-isa sa strange planet na iyon ng walang suit. Pinoint niya sa babae na pansin naman yata nito na mabigat ang gravity ng Earth at hindi daw ba ay nahihirapan itong tumayo. Pagkatapos, tinanong niya kung maaari niya ba itong tulungan, kung saan seryoso lang siyang tinitigan ng babae. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa kasalukuyan sa isang street at dito yung mabigat ang aura habang nagkakatitigan ng grupo nila Okarun at Zuma habang naglalakad. Tila may tension pa na hindi nila maalis dahil sa unang pagkakilala nila sa isa't isa.
Hindi pa rin mawala ang nanlilisik na mga mata nila Aira at Gigi kina Zuma at sa kasama nito. Dahil doon ay sinigawan na sila ni Momo kung hanggang kailan sila maglalakad nang may galit. Sumagot naman si Aira na hindi niya pa kayang pagkatiwalaan si Zuma. Kung saan sinabi ni Zuma na okay lang yun at wala siyang pakialam na nagpairita kay Aira at nagpakomento na ang annoying niya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bahay ng mga Ayase. At nang makita ni Momo yung van na nakapark dito, nagtaka siya sa kung kanino ito. Lumabas naman sa shrine si Manjiro at natuwa naman si Momo nang makita ito. Matagal-tagal na daw yung huli nilang pagkikita ika ni Manjiro. Habang si Gigi ay masaya ding tinanong kung ano yung ginagawa nito doon. Kinamusta niya din kung nagbibigay ba ng problema yung brief ng Evil Eye, kung saan hindi naman si Manjiro at tahimik naman daw ang lahat. Yung bilang din daw ng turist na pumupunta upang tignan yung brief ay masagana na nagpataka naman kay Gigi. Hindi nagtagal, dumating din doon si Seiko na may dalang dalawang luggage bag at tinawag nito sina Momo at Vamola dahil aalis na daw sila. Nabahala naman si Momo sa mga sugat niya kaya agad nitong tinanong kung sino yung gumawa nun sa kanya, kung saan brinash off niya lang iyon at sinabi na maghanda na lang sila. Nag-alala din doon sila Gigi at Vamola at napatanong kung okay lang ba siya at kung masakit yun. Kaya sinabi niya sa mga ito na huwag silang mag-alala. Sumingit naman si Momo at sinabi na sandali lang at saan daw ba sila pupunta. Pinoint ni Seiko na pupunta sila sa Shimane at baka doon daw ay magawa na nilang maibalik si Momo sa normal. Kaya bilisin na daw nila doon na nagbigay naman ng gulat sa mukha nila Okarun at Momo. Masayang tumalon si Momo galing sa chest pocket ni Vamola habang tinatanong kung seryoso ba yun. Kung saan napacheer din sa tawa yung mga kaibigan niya habang si Seiko ay pinagmamadali na silang pumasok ng van dahil wala na daw oras. Tinanong naman ni Okarun kung pwede ba siyang sumama doon at siya naman daw ang magbabayad ng kanyang travel expenses. Ganon din daw sila Gigi at Aira dahil gusto nitong makita si Momo na may balik sa normal habang yung latter ay dahil daw sasama si Okarun. Sumagot naman si Seiko na bahala sila at bilisan na lang daw nila. Sinigawan din sila dito ni Momo na magmadali na habang tinatawag silang bastards. Dali-daling tumakbo si Gigi papunta sa bahay nila para kumuha ng gamit habang si Aira ay iniisip kung meron pa ba siyang lotion. At si Vamola naman ay excited dahil magkakasama silang aalis. Nang mapansin naman ni Seiko sila Zuma ay tinanong niya ang mga yon kung sino sila. Kaya ay pinaliwanag din Momo sa kanya na gusto sana nilang ipatingin yung matandang kasama nila. Habang sila Zuma at yung kasama nito ay takang-taka nang tawagin ni Momo si Seiko na Granny. Pinoint ni Momo na kasama niya ang mga ito sa curse trunk nung nakaraan na nagpakuha ng kanyang atensyon. Ipinaliwanag naman ni Zuma na yung pasan-pasan niya dito ay halos nasa 7th grade pa lang yun nung napasok siya sa trunk at tila ang bilis daw ng pagtanda nun ngayon. Dahil dito ay napagdisyonan ni Seiko na hayaan silang sumama at malamang daw ay effect din yun ng parehong curse na nalagay kay Momo. Nagtaka dun si Zuma at sinabi na sandali lang at pinoint na wala siyang ganong pera. Kaya sinabi ni Seiko na sino daw ba yung nagsabi na magbabayad yung mga bata dito. Kaya manahimik na lang daw siya at sumama. Dumating naman din doon si Sakata habang nakasakay sa kanyang hoverboard at sumisigaw ito na may emergency. Sa sobrang pagmamadali nito ay nalaglag ito sa hoverboard na nagpagulat kay Zuma. Habang si Momo ay nababahalang tinanong kung ano yung problema. Sumagot naman si Sakata na nahanap na nila yung teacher na nang blackmail kay Koki na nagpakuha ng kanilang atensyon. Ngayon daw ay dinala ng teacher na yun si Koki sa gym at sa kasalukuyan daw ay binabantayan ng class rep yung sitwasyon. Tinanong naman sila ni Seiko kung ano ba yung nangyayari at sumakay na daw sila. Kaya sinabi ni Momo na sandali lang. Nasa seryosong problema daw yung kakilala nila. Kaya kung pwede daw ay i-delay nila muna yung pag-alis nila. Sumigaw naman si Seiko na hindi yun pwede dahil magkakaroon daw ng supermoon bukas. Kinakailangan daw nilang maging in time para sa hours of the ox sa oras ng supermoon. Nag-volunteer naman si Aira na maiwan at sila na lang daw yung umalis na nagpabahala kay Momo. Dahil doon ay nire-assure siya ni Aira na iwan na daw nila yun sa kanya at siguraduhin na lang nilang makabalik siya sa normal. Di nagtagal ay nag-volunteer din si Okarun na magpaiwan doon. Kaya kinilig naman doon si Aira. Ipiniliwanag ni Okarun na matagal niya na rin namang hinihintay na makabalik si Momo sa normal at lubos na hinihiling niya din daw na makita yung mangyari. Pero pasensya na daw dahil kailangan niya itong gawin sa sitwasyon na to. Masaya namang sinabi ni Momo na nauunawaan niya yun. Kasama niya naman daw si Granny Seiko niya, kaya tulungan na lang daw nito ni Okarun yung mga kaibigan nila. Sinigawan na nila Sakata at Aira itong si Okarun na magmadali dahil baka mapahamak na daw si Koki kung saan umuo siya doon. Bago umalis, hiniling ni Okarun kay Momo na makabalik siya ng normal at makauwi din. Napapabla siya namang sumagot si Momo na nauunawaan niya yun with the matching peace signs
na nagpabigay naman ng soft feeling kay Okarun. Matapos yun, dali-dali nang pumunta sila Sakata, Aira at Okarun sa gym ng kanilang school para puntahan si Koki. Sa loob naman ng gym, habang patagong pinabantayan ni Rin ang sitwasyon, bigla sa ating ipinakita ang isang matangkad na maskuladong lalaki na nasa likod ni Rin. Patuloy ang pagmamadali nila Okarun, Sakata at Aira papunta sa school nila. Tinanong ni Aira si Sakata kung ano yung sitwasyon ni Koki ngayon, kung saan sumagot ito na hindi niya alam. Matapos daw kasi nun pumunta sa gym, na-cut off daw yung video transmission galing sa kanyang hair ornament. Sumunod nun ay sinabihan ni Aira yung dalawang lalaki na manatili sa labas, kaya sinabi ni Okarun sa kanya na delikado yun, kung saan pinoint ni Sakata na hindi daw ba ay hindi niya kayang gamitin ang kanyang powers sa kasalukuyan. Nag-transform na si Aira sa kanyang Acro Silky form at sinabihan niya sila Okarun na siya ang mauunang papasok doon, kaya nagsihanda na sila sa kung ano man ang sasalubong sa kanila. Pagkapasok ni Aira ay nakita niya lang ang tahimik na lugar at pinto papunta sa mismong gym, habang sila Okarun at Sakata ay nasa edge of their seats na naghihintay sa kung ano ang pwedeng mangyari. Dahan-dahang pinagmasdan ni Aira ang paligid at hindi nagtagal ay biglang may sumabog sa may labas kung nasaan yung dalawang lalaki na nagpagulat sa kanya. Napatalsik dito sina Okarun at Sakata, pero buti na lang ay may defensive mechanism na inactivate si Sakata. Napasigaw siya na may surprise attack para ma-inform si Aira sa loob at idinagdag niya na kung hindi dahil sa kanyang airbags ay siguradong tapos na sila doon ni Okarun. Paglingon nila sa kung sino ba ang gumawa nun, nakita nila si Hase at isang alien na naka-flying exosuit. Mukhang ito na yung babaeng kinausap ni Count Saint Germain at binigyan niya iyon ng bagong body weapon upang puksain sila Okarun. Sa kabilang banda naman, napunta si Aira sa loob ng gym at nakita niya dito ang sandamakmak na katawan kung saan ng mga ulo nito ay nagsisilutang sa ere na kala mo mga balloons. Nang titigan niya iyon maigi ay nakita niya na tila mga ulo ito ng mga taong naubusan na ng life force na nagpatanong sa kanya kung ano yung nakikita niya dito. Nagsimula namang gumalaw ang scoreboard na nasa gilid niya at biglang pumito ang isa sa mga ulo doon na nagsanhi ng paghahanda ng maraming katawan na gumalaw. Tumalo ng mataas ang mga ito at kanya-kanya kumuha ng lumulutang na ulo. Pagbagsak nila sa lapag, nang gigigil na hinawakan ng mga ito yung ulo at hindi nagtagal ay malakas na ibinato ang mga iyon papunta kay Aira na kala mo naglalaro ng dodgeball na nagpabahala naman sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawa niya namang mailaga ng unang barrage of attacks ng mga ito, pero nagsimula rin ang ilang mga katawan na humarang sa kanya. Sinubukan siyang hablutin ng mga ito, pero dahil sa kanyang agility at nimbleness ay hindi siya mahuli ng mga iyon. Nagkomento siya dito na kung gano'n ang gagamitin nilang moves, kahit kailan ay hindi magiging handa ang mga ito na makipagsayawan sa kanya. Isinigaw niya dito ang katagang Ende Horse habang isa-isang pinagsisipa ang mga katawan ng sumusugod sa kanya. At pagkatapos ay sinundan niya yon ng kanyang move na pirouette noble drill at binalot niya ang kanyang paa ng kanyang buhok upang makagawa ng drill at pinatagos niya ito sa sandamakmak na kalaban. Dahil doon ay nadismember ang mga katawan ng kanyang natamaan. Pero sa laking gulat niya ay nakita niya nagre-regenerate lang ang mga yun. Hindi nagtagal, bumalik lang sa normal ang mga katawan. Hindi siya makapaniwala na maski ang atake na yun ay walang naging epekto sa mga ito. At habang umiilag, naisip niya na kung gayon ay kagaya lang daw ng pakikipaglaban nila kay Koki, malamang daw ay unbeatable ang mga ito unless patumbahin niya ang power holder. Patuloy ang kanyang pag-ilag dito at pagkarating niya sa may balcony, napaisip din siya kung nasaan nga ba sina Koki at Rin dahil dapat daw ay nandito na ang mga yon kanina pa. Habang pinagmamasdan naman ang maraming ulong lumulutang sa ere, bigla siyang may napansin dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang ulo ni Rin na lumulutang habang umiiyak naman sa sobrang pag-aalala si Mai habang nasa tabi nito. Napanganga siya sa sobrang gulat dito at napasigaw din sa lubos na takot at pagkaalala sa kanyang nasilayan. Nang makita ni Aira yung ulo ni Rin, agad niya itong nilapitan at kinuha. Tinanong niya si Kawabanga kung ano ba yung nangyari at papaano ito nangyari kay Rin, kung saan iniyakan siya ni Kawabanga na kailangan niya itong tulungan. Itinuro nito yung mga headless people at sinabi na ang mga yon ang may gawa. Kinuha daw si Rin ng mga yon at inislam dunk yung ulo nun sa ring na nasanhin ng pagkaputol ng kanyang ulo. Nagsimula namang umatake yung sandamakmak na headless people gamit ang mga ulo sa pamamagitan ng pag-shoot ng malakas. Kaya napilitan sila Aira na kumilos at umilag. Nabahala din siya nang may lumabas sa may leeg ni Rin na parang particles. Agad niyang tinanong na hindi daw ba isang yokai si Kawabanga
At kung gayon daw ay ano daw ba yung mga headless people na umaatake sa kanila? Ipinaliwanag naman ni Kawabanga na tinatawag ang mga yon na severed head dribblers. Kapag palihim ka daw na pumasok sa gym sa gabi upang maglaro, lalabas ang headless basketball players na ito at maghahanap ang mga yon ng balls, specifically heads. Pagkatapos nun, patuloy ang pag-atake sa kanila ng severed head dribblers. Kaya naiiyak na tinanong ni Kawabanga kung ano na yung gagawin nila dito, kung saan sumagot si Ira na hindi niya alam. Habang sinasabi niya pa lang na kinakailangan nilang hanapin yung individual na may power at makaalis sa lugar na yun, biglang may tumawag sa pangalan niya. Pagkalingon niya sa kanyang ibaba, nakita niya na nagkamali yung pugot na ulo ni Rin na nagpataka sa kanya. Sinabi nito sa kanya na buti na lang ay dumating siya dahil nasa delikadong sitwasyon daw si Koki. Gayunpaman, natakot si Ira dito at nagsimulang tumili na kinakausap siya ng putol na ulo. Kung saan dito lang din napansin ni Rin na wala na siyang katawan. Si Kawabanga naman ay lumakas ang pag-iyak dahil buhay pa daw siya, habang si Ira ay napatanong din kung ano ba yung nangyayari dito. Ipinaliwanag ni Kawabanga dito na nasa gitna si Rin ng mundo nila at ng afterlife. Napatanong naman si Ira na kung anong klaseng state yun, kaya ipinaliwanag niya din na buhay si Rin, pero yung katawan nun ay nasa afterlife. As it stands, dagdag niya, ang life force ni Rin ay patuloy na magsispill out sa kanyang ulo hanggang sa maubos yun, at pagkatapos ay magdidrift na siya sa space na ito for eternity. Habang umiilag sila ay nagawang matamaan ng isa sa mga kalaban nila ang aapakan ni Ira, kaya nawalan siya ng balanse dito. Agad na nag-follow up ang severed head dribblers ng mga atake na nagpasigaw kay Kawabanga na mag-ingat siya. Sinubukan nito na harangan sila, kaya napasigaw sa pagkabahala si Rin, habang si Ira ay mabilis na kumilos habang tinatawag siyang noble fool. Hinarangan niya si Kawabanga at dahil doon ay siyang natamaan ng atake ng mga kalaban. Napuruhan yung likod ni Ira habang sila Kawabanga at Rin ay nabahala sa kanya. Nagsimulang bumagsak si Ira dahil doon at hindi nagtagal ay tuluyang lumanding sa lapag habang yung mga kalaban ay mabilis na pumunta sa kanya. Napadura siya dito dahil sa natamo niyang atake at sa lakas ng pagkabagsak niya, kaya agad siyang sinabihan nila Kawabanga na kumapit lang. Tinanong nito si Rin kung kaya ba niya kumanta, pero sa kasamaang palad ay hindi daw kung wala ang kanyang katawan. Meron namang isang severed head dribbler na nakarating sa kanila at agad na dinakma ang ulo ni Ira. Sinimulan din itong i-dribble yun na parang isang basketball, kaya sinubukan niyang pigilan ni Kawabanga. Gayunpaman, hindi niya ito napigilan at tumalon na ito papunta sa ring at pumorma upang islam dunk ang ulo ni Ira. Nang mangyayari na ito, inalala niya yung sinabi ni Kawabanga sa kung papaano nawala ang katawan ni Rin. Bigla din tayong pumunta na point in time kung saan naglalaro siya ng bahay-bahayan. Meron ditong isang dal na nakalubog ang katawan sa isang bathtub na nagsasanhi ng pagkamukha nitong lumulutang na ulo. Sinabi ng kalaro nito na may hawak sa asawa ng dal na hawak niya na inakala nito na naging ulo na lang siya, kung saan sumagot si Ira na mukhang lumalabas na wala siyang alam kung ano ang popular sa Japanese bath salts these days. Pagkaangat niya ng dal galing sa bath, na-reveal na ang katawan nito. Inalala niya din ang sinabi ni Kawabanga na nasa gitna si Rin ng mundo nila at ng afterlife at dahil doon ay tila may naisip siyang ideya. Bumalik tayo sa kasalukuyan at dito ay bago siya madakdak ng severed head dribbler, kinuha niya yung ulo ni Rin gamit ang kanyang buhok at sinimulan niyang ipasok sa ring galing sa ilalim. Nang gawin niya ito, nagsimulang ma-reveal ang katawan ni Rin at maibalik ito sa normal. Agad na nabuhayan si Kawabanga nang makita niya na okay na si Rin. Pero sa kasamaang palad ay agad itong nasalo ng isa pang severed head dribbler. Sabay na sinubukan ng dalawang kalaban na idakdak sina Ira at Rin sa ring. Pero buti na lang ay mabilis na nakapag-transform si Rin at na-pushback ang mga headless people gamit ang kanyang powers. Minanipulan na dito ang gravity at pinalutang-lutang ang katawan ng kanilang mga kalaban habang si Ira ay nakakapag-recover na. Pagland ni Ira sa lapag ay agad siyang pinasalamatan ni Rin na nagpakuha ng kanyang atensyon. At sinabi nito na dahil sa kanya ay magagawa na nitong makakanta. Imbis na magseryoso, nakuha pang matanong ni Ira kung bakit ganun yung suot ni Rin at papaano daw siya hindi nahihiya kapag suot yun. Nahiya tuloy dito si Rin at hiniling na tumigil siya at sana daw ay wag niya na iyong sabihin. Si Kawabanga naman ay pinaliwanag na kapag kumakanta si Rin, kaya nitong kontrolin ng gravity. Namangha si Ira nang marinig niya yun. Pero napatanong din na bakit niya pa kinakailangang maging ganon ang kanyang suot, na lalong nagpablush siya hiya kay Rin.
Sinabi naman ni Kawabanga sa kanya na obviously ay dahil iyon sa isang singing and dancing idol si Rin. Pagkatapos, hindi naman nagpigil ang severed head dribbler sa pag-atake at nagpadala ang mga ito ng mabibilis na pasa papunta kay Aira. Pero bago pa tumama ang mga yun, nagawa yung mapigilan ni Rin gamit ang kanyang gravitational powers. Agad ditong sinabihan si Aira na lumikod sa kanya at dedepensahan daw sila nito sa mga atake. Gayunpaman, nagseryoso lang itong si Aira at kahit na may malaking sugat na siya sa likod, sinabi niya kay Rin na wag itong maging honorably ridiculous. Pumorma din siya dito para makipaglaban at pinoint na hindi daw ba ay siya ang leader dito. Patuloy ang paggamit dito na rin ng kanyang gravitational powers upang mapalipad ang mga severed head dribblers kung saan sinundan naman yon ang noble drill attack ni Aira. Habang ginagawa niya naman yon, tinanong niya si Rin kung pwede ba ay gawin niyang mas honorably broader ang kanyang atake kung saan nanghingi ng pasensya si Rin. Ipinaliwanag niya dito na apparently ang range of effectiveness nito ay fixed at mukhang hindi daw posible na i-extend yung scope nun. Tinanong naman ni Kawabanga si Rin kung nakikita niya na ba ngayon na yung ability niya na magpadala ng kanta ay underdeveloped. Kung hindi niya daw may improve ang kanyang idol power, hindi magiging kahanga-hanga ang range ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang outfits. Kung saan naiihiya at embaras na sinabi ni Rin na kahit man lang may magawa siya sa outfit niya ngayon ay okay na siya. Sumunod nun, tinanong ni Aira kung nasaan na ba si Koki at hindi daw ba ay sinusundan niyo ni Rin kanina. Sinabi naman ni Rin na nawala iyon sa paningin niya at some point at hindi niya na daw alam kung nasaan yon ngayon. Agad namang napasigaw si Kawabanga na nakita niya yon at tumingin daw sila maigi sa sandamakmak na lumulutang na ulo. Pinoint niya din na pinoprotektahan pa nga iyon ng pygmies. Nabahala si Rin nang marinig niyang ulo na lang din yun habang si Aira ay nagtataka pa din kung nasaan yon. Sinabi naman ni Rin na maski siya ay hindi yon makita at si Aira naman ay napasigaw na wala silang magawa dahil hindi nila makita yung pygmies. Tinanong naman ni Rin si Kawabanga kung kaya ba nitong tulungan si Koki kung saan umuo naman ito pero hindi niya daw magagamit ang kanyang powers nang wala ito. Gayunpaman, mas pinili ni Rin na mailigtas agad si Koki kaya binitawan niya muna si Kawabanga upang mapuntahan nito iyon habang siya ay nanatili muna sa likuran ni Aira. Sa kasamaang palad, agad na naramdaman ni Rin ang pagiging powerless niya nang ang tanging nagagawa niya lang ay tumakbo sa mga atake ng severed head dribblers. Kaya napasigaw siya doon na nagbago na ang kanyang isip at bumalik na daw itong si Kawabanga sa kanya. Si Aira naman ay patuloy ang pagprotekta sa kanilang dalawa habang sinasabihan siya na tumakbo lang dahil kapag tumigil sila doon, ma-overwhelm daw sila ng mga kalaban gamit ang dami ng mga yon. Habang nangyayari ito, kinausap naman ni Kawabanga yung pygmies na sumama sa kanya at meron daw siyang alam na paraan upang matulungan si Koki. Agad namang humawak ang pygmies sa kanyang tainga at gumawa ang mga ito ng parang isang rope gamit ang dami nila upang mahila nila si Koki. Sinabihan sila ni Kawabanga na sisimulan niya ng kumilos kaya humawak daw silang mabuti. Hindi nagtagal, mabilis itong lumipad papalayo sa ibang ulo sumunod nun. Sinigawan naman sila ni Rin na dumiretso siya sa basket at idunk yung ulo nun ng pangat kung saan nagseryoso naman doon si Kawabanga. Agad na dumipensa ang 5 severed head dribbler sa kanya pero dahil sa tulong ng pygmies, gumawa sila ng makeshift body gamit ang maliliit nilang katawan at inankle break nila ang lahat ng defenders doon. Sumunod nun, nang makalapit sila sa basket ay naghanda silang dumakdak. Kaso meron pang 3 kalaban na sumabay sa kanila sa ere. Tila mahaharangan ng mga ito ang tira nila Kawabanga kaya nabahala doon si Rin at Aira. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ng mga headless players na ito, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang pygmies at pailalim na nilusot ng mga ito yung ulo ni Koki. Patuloy ang pagiging seryoso ni Kawabanga dito hanggat hindi pa naibabalik sa dati si Koki at sa kabutihang palad dinagawa na nilang madikit ang ulo nito sa ilalim ng ring. Tuluyan nilang naipasok yung ulo nito na nagsanhi ng pagbalik ng kanyang katawan. Agad na napaubo si Koki na nag-iindikit na buhay pa siya kaya habang sumusugod si Aira ay napasigaw ito na nagawa na nila yung maligtas. Kaso nga lang, agad na tumalon ulit yung 3 severed head dribblers upang saluhin si Koki pero dahil sa bilis niya ay nagawang maunahan ni Aira ang mga ito sa paghablot sa kanyang kaibigan. Dahil doon ay sinubukan ulit silang tamaan ng mga fast break attack ng kanilang kalaban. Habang daladala naman ni Aira si Rin gamit ang kanyang buhok, ay nagsimula itong subigaw dahil sa takot. Kaya agad niya yung sinabihan na kumanta na ito. Bigla namang bumalik yung malay ni Koki doon at nagsimula siyang magpanik, kaya agad niya rin itong pinatigil at kinausap na kumalma ito.
Nang idilat naman ni Koki ang kanyang mga mata, dito niya nakita na si Aira ang may buhat sa kanya. At sinabihan siya nito na kumapit lang siya dahil kung hindi ay baka matamaan siya ng mga kalaban. Agad namang nakuha ni Koki ang atensyon ni Aira nang sabihin nito sa kanya na yung mga iyon ang nang-blackmail sa kanya. Lumalabas na si Mr. Murakami ang punot dulo ng blackmail sa kanya gamit ang kanyang explicit image. Pinupuntahan daw noon ang social media accounts ng lahat ng female students upang hanapin ang ilan na vina-violate ang school rules para ma-blackmail ang mga iyon na mag-picture sila ng naka-underwear lang. Dahil dun, nadidus ni Koki na baka meron ding ibang babae na nabigyan ng knives kagaya niya. Napakomento naman si Aira na isang straight up bastard yung lalaking yun at ibig sabihin daw noon ay nasa gym din yung si Murakami. Sinabi niya din na kapag natalo nila iyon ay matatapos na ang lahat ng ito. Gayunpaman, nakuha na rin yung atensyon niya nang sabihin nito na mukhang may problema na naman sila. Ipinakita naman dito na lumaki yung mga kalaban nila. Makikita natin dito na hindi lang kapiranggot ang paglaki ng mga ito, kundi parang naging singlaki ng ilan sa mga ito yung gymnasium na kinatatayuan nila. Lalo silang nabahala doon nang magsimulang mag-close in yung pader sa paligid. Sinubukang umatake ng isang higanting kalaban doon, pero buti na lang ay may shield na ipinalabas si Rin. Kaso nga lang, napansin ni Aira na mas lumiit yung range of gravity niya, kaya sinubukan niya lang dito na kumanta ng mas masigla. Sinabihan naman siya ni Kawabanga dahil doon na hindi siya pwedeng kumanta lang ng kumanta nang walang kahit anong pahinga. Isa pa lang daw siyang fledgling idol ika nito at meron na lang siyang 5 minuto na natitira sa kanyang powers na nagpabahala kay Aira. Sumigaw ito na hindi yun nakakatawa at hindi niya daw kayang dumepensa laban sa lahat ng mga yun at i-cover ang dalawang ito ng magkasabay. Agad niya namang sinabihan si Koki na hindi daw ba ay kaya nitong utusan yung pygmies niya at kung gayon daw ay ipahanap niya na sa mga ito si Murakami. Sigurado daw nasa gym lang iyon at kinakailangan nilang magmadali na mahanap yon para matalo na nila. Sa sumunod na eksena, ipinakita naman sa atin si Murakami na pinapanood ang lahat ng nangyayari sa loob ng gym sa isang tablet screen. Dito, napapakomento siya na talagang magaling din silang makipaglaban. Gayunpaman daw, hindi siya kagaya ni Koki na isang dami ika niya. Lumalabas naman na nagka-cardio siya somewhere at wala siya sa gym at sinabi nito dito na sa segundong pag-apak nila sa loob nun, they were her. Ano ba yung her na yan? Di ko alam yan. Dito, habang kinakalaban nila Rin at Aira yung sandamakpak na severed head dribblers, inutusan ni Aira si Koki na gamitin niya yung pygmies upang hanapin si Murakami. Sinunod niya yun agad at hiniling sa pygmies na pahiramin siya ng strength ng mga ito. Nagsimula siyang maiyak habang nangihingi ng sorry dahil naging masama daw siya sa kanila kahit na sinusubukan ng mga ito na protektahan siya, kung saan masayang tinanggap naman yon ng little guys. Habang nangyayari ito, bumalik tayo kay Murakami at dito ay kakatapos siya lang mag-cardio sa stationary bike niya at sumigaw ito ng her for real ng 2 beses sa hindi ko malamang dahilan. Sumunod noon ay kinuha niya ang isang bote sa lamesa at sinabi na kinakailangan mo magpapawis ng her for real dahil kung hindi ay hindi mo ma-enjoy ang lasa ng isang strong drink. Habang iniinom niya naman yun ay tinanong niya dito ang isang babae kung sumasang-ayon ba ito sa kanyang sinabi. Lumalabas na si Miss Adachi ito na naka-bunny suit. At nung hindi ito sumagot sa kanya at mukhang hindi ito masaya, pinoint ni Murakami na mukhang bad mood ito. Sinabi niya na hindi niya daw ito papahiramin ng pera kung ganito yung ikikilos nito. Bigla niya namang itong nilapitan at malakas ni inilapat ang kanyang kamay sa pader na nasa likod nito at dahan-dahan niya yung nilapitan habang tagaktak pa ang kanyang pawis at may tumutulo pang beer sa kanyang bibig. Harap-harapan niyang sinabi dito na siguradong mahirap na inaalagaan niya ang kanyang nanay at kakailanganin niya daw ng pera upang ilagay yun sa isang bahay. Kita naman sa kanyang mga reaksyon na napipilitan lang si Miss Adachi na gawin ang bagay na ito. Sumunod nun, habang tinathrust ang kanyang hips, tinanong ni Murakami kung magsisimula na ba sila. Ipinakita naman sa atin dito na may hawak-hawak si Miss Adachi na isang talisman sa kanyang likuran at may nakasulat doon na mga katagang by divine decree, serve even in death. Pagkatapos, ipinakita din sa atin ang building kung nasaan sila at bigla na tayong bumalik sa sitwasyon nila Aira sa gym. Nababahala si Koki dito dahil sinasabi daw ng pygmy sa kanya na wala sa lugar na ito si Murakami. Naghanap na daw ang mga ito maski sa kasulok-sulukan ng gym pero wala daw yung lalaking yun dito. Napamura naman si Aira dito sa inis habang nakikipaglaban dahil naloko daw sila at narealize niya na simula pa lang ay wala na si Murakami sa gym.
In-inform naman sila ni Kawabanga na nasa limitasyon na rin si Rin dito at hindi na daw nun ma-hold pa ng matagal ang kanyang powers. Sumigaw si Ira habang binabalibag ang isang higanting severed head dribbler na manahimik ito at magpakita daw sila ng honorable backbone. Tila ba nasa masamang kalagayan na sila habang pinapanood ni Koki ang nangyayari sa kanila, kaya napaisip siya doon na wala siyang magawang kahit ano. Nagsimula siyang balutin ng feeling na lagi na lang siyang ganito habang iniisip yung mga past experiences niya, pero agad naman na nakuha ng isang pygmy ang kanyang atensyon. Lumalabas na gumawa ang mga ito ng grand piano gamit ang kahoy sa paligid nila na nagpagulat sa kanya. Takang-taka siya kung papaano nila ito ginawa at kung saan nila iyon nakuha. Tila ba may sinasabi ang pygmies dito sa kanya habang naglalakad ang mga ito sa kiss, at bigla siya dun tinawag ni Kawabanga at tinutusan na tumugtog ng piano habang sila Rin at Ira ay nagtaka din sa kung bakit may piano sa lugar na ito. Ipinaliwanag ni Kawabanga sa kanya na sinasabi ng pygmies na gamitin niya ang kanyang ability na nagpataka naman sa kanya. Naisip naman dito ni Ira na posible nga na maaaring ma-amplify ng piano ang power ng kanilang class rep. Nagmakaawa naman si Rin kay Koki at nagpasalamat na din. Kung saan hindi nagtagal ay pumayag na siya doon at sinabi na susubukan niya yon. Gayunpaman, pagkaupo niya sa harapan ng piano, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay dahil sa past traumas niya. Tila ba kinakain siya dito ng takot at kaba habang pinagmamasdan ito. Naalala niya naman dito yung unang beses na binigyan siya ng electric piano ng kanyang magulang. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil kaya niya daw tumugtog sa pamamagitan lang ng pakikinig sa mga notes at tinawag pa siya dito ng kanyang dad na genius. Pinakinggan niyang mabuti ang paligid sa mga panahong ito at tila nagsimulang mag-sparkle ang keys na G, B, F at A. Nang subukan niya ulit na pindutin ang keys, tila isang magical thing ang nangyari sa kanya at narealize ng batang Koki na ito na nakikita niya yung tunog na ipinapalabas ng piano. Pagkatapos, pumunta tayo sa mga panahong sinimulan na siyang turuan kung paano ba talaga tumugtog at mag-rely sa sheet music. Tila nagagalit yung teacher niya dito dahil hindi siya marunong magbasa ng sheet music at sinabi nito sa kanya na kinakailangan niyang mag-effort para matutunan yun. Hindi daw siya pwedeng umasa na lang sa kanyang perfect pitch. Kung hindi niya daw maiintindihan ang intent ng composer, hindi niya properly mai-express yung music. Dinikdik dito sa kanya na i-perform niya ang music precisely according sa score. Dahil dito ipaulit-ulit niyang kinausap ang kanyang sarili na gawin ang bagay na iyon kapag tumutugtog siya. Gayunpaman, nang dahil din sa turo na iyon, tila ba nagbago ang kanyang pakiramdam kapag nagpapiano. Hindi niya na daw makita yung tunog nito. Sumunod nun, pumalik tayo sa kasalukuyan kung saan sinubukan na ni Koki na tumugtog. Kaso nga lang, iba yung tunog na inaasahan niya dito na nagpataka sa kanya at kay Ira. Agad siyang sinabihan nun kung ano ba yung ginagawa niya at tunog messed up daw yung pagtugtog niya. Kaya napasigaw siya doon na hindi niya yun kayang tugtugin. Hindi kagaya ng ganito. Pinagsabihan tuloy siya ni Ira na wala silang oras para sa pagrereklamo niya kaya magsimula na daw siya doon. Kung saan pinoint niya naman na hindi naman yun yung dahilan. Ipinaliwanag ni Koki kay Ira na yung piano na ito ay may pure intonation. Ito raw yung type na ginagamit sa classical music in medieval Europe. Hindi daw ito yung typical 440 Hz kundi 432 kaya hindi daw ito basta-basta matutugtog normally. Sinabi naman ni Ira na hindi daw ba ay may perfect pitch siya kaya i-figure out niya na lang daw yung notes sa step at time kaya nirason niya na imposible yun. Hindi niya naman daw kayang mag-improvise basta-basta. Kung saan habang patuloy ang pagdepensa ni Ira ay isinigaw nito sa kanya na kaya niya yun. Hindi daw ba isa siyang prodigy ika nito at pinaalam nito sa kanya na dati ay lagi lang nitong iniisip kung paano siya matatalo. Nung ayun lang daw ang naiisip nito ni Ira noon, nagagawa niyang makalimutan ang kalungkutan na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang nanay. Tinawag siya nito sa kanyang buong pangalan at pinoint na siya daw ang top dahil mukhang mas fun ang kanyang performances kumpara sa iba. At nasa level na iyon na matatawag yun ni Ira na pure freedom. Lagi daw nitong ini-imagine kung gaano kasaya ang pagtugtog ng kagaya niya. Nung nag-quit nga daw siya sa pagpapiano ay nag-quit na din ito. Sumunod noon ay sinabihan siya nito na ibalik niya yung feeling na meron siya back then, yung sarili niyang way ng pagtugtog ng piano. Dahil dito, binalikan ni Koki ang kanyang past experiences at sinimulan niyang ipaalala sa kanyang sarili kung ano ba yung feeling tinutukoy ni Ira. Nang may matapik naman siyang memory dito, nagsimula nang gumalaw ang kanyang mga daliri. Kinilabutan sila Rin, Ira at Kawabanga nang marinig ang kanyang way ng pagtugtog ng piano
at nagsimula silang makaramdam dito ng strong feeling. Napakomento si Ira nang may nababahalang tono na kung ano yung sound na yun at napaka-heart-wrenching daw nun. Pagkatapos kinamusta niya naman si Rin kung na-amplify na ba yung power niya dun, kung saan nagtataka itong sumagot na hindi niya alam. Pinoint naman ni Kawabanga habang may kawa sa kanyang muka na hindi ito ang kanyang inaakala. Yung ability daw ni Koki ay hindi something na nag-amplify sa power ni Rin at hindi niya daw nakokontrol yung pygmies. Sumunod nun, ipinakita sa atin ng city kung nasaan sila at nagsimulang balutin ng libu-libong langaw ang kalangitan nito. Habang binabalot ang langit ng sandamakmak na langaw, dumako tayo sa sitwasyon ni na Miss Adachi at Mr. Murakami. Sinabi ni Murakami dito habang buhat-buhat niya ito na hindi nito kailangang mag-alala, at kung pera daw ang problema, siya ang magbibigay nito dahil after all, nagtetrade naman daw siya ng stocks. Agresibo niya itong ibinato sa sofa kaya medyo nasaktan si Miss Adachi. Nagsimulang mag-breathing exercises si Murakami bago niya sunggaban si Miss Adachi, kung saan lumalabas na nakaabang na ang sandamakmak na Jiangshi sa likuran noon. Sinabi niya dito sa kanyang isipan na wag muna at pananatilihin niya yung abala hanggat maaari. Gayunpaman, habang nagpaplano pa lang siya sa timing kung kailan susugod yung zombie horde niya, biglang may langaw na lumipad sa may tenga ni Murakami, at nabahala siya nang makita niya ito. Nairita si Murakami dito at napasigaw na tinapon niya naman yung basura doon kahapon, pero agad na nawala ang kanyang galit at napalitan ito ng paglaki ng kanyang mga mata dahil sa gulat, nang makita niya ang napakaraming Jiangshi at langaw sa likuran niya. Sumunod noon, bigla naman tayong bumalik sa sitwasyon ng grupo ni Ira, at dito ay napapasigaw sila sa takot at pandidiri dahil sa napakaraming insekto na nagsilabasan sa kanilang paligid. Habang si Koki ay patuloy sa pagtugtog ng piano. Napatanong si Ira kung ano yung nangyayari dito at bakit daw naglilipana ang mga insektong iyon sa lahat ng bagay. Sumagot dun si Kawabanga na yung kakayahan ni Koki ay hindi ang pag-amplify ng pagkanta ni Rin, pati na rin ang kapangyarihang ma-control ang pygmies. Ang kapangyarihan daw nito ay ang kakayahan niyang mapasunod sa kanya ang small living things. Ang Lord of the Flies. Pagkatapos noon, bumalik tayo kina Miss Adachi, at dito ay sinimulang pagkumpulan ng libu-libong langaw ang katawan ni Murakami, na nagsanhi ng pagsigaw noon sa galit. Sinabi nito na nakakapasok ang mga iyon sa bawat butas na maaari nilang pasukan, kaya napapatanong ito kung ano yung meron sa mga insekto na ito. Takang-taka din si Miss Adachi kung bakit at ano ang nangyayari dito dahil hindi daw yung kapangyarihan niya ang nagsasanhi noon. Hindi naman nagtagal, na-realize niya na tsansa niya na ito upang talunin si Murakami, kaya agad siyang dumukot sa hiwa ng kanyang dibdib, at inilabas niya dito ang isang Kazuka knife. Itinutok niya ito kay Murakami at isinigaw na tanggapin nito ang kanyang pagkatalo. Habang napapakomento yun na ang kapal ng kanyang mukha, sinabi niya na bubuhayin niya ito. Pero kung hindi daw ito mabilis na magdedesisyon doon ay wala daw guarantees dito. Galit namang sinabi ni Murakami na siya pala ang may kagagawa ng lahat ng ito, at tinanong kung tama daw ba na nangongolekta rin siya ng kapangyarihan dito, habang si Miss Adachi ay patuloy sa pag-threaten sa kanya na bilisan na nito at aminin ang kanyang pagkatalo bago ito mamatay dun. Gayunpaman, hindi sumuko dito si Murakami at sa kabila ng pagkabalot ng sandamakmak na langaw sa kanyang katawan, sinubukan nitong abutin si Miss Adachi na sumisigaw na bilisan niya na at gawin ang gusto nito. Hindi nagtagal, nagawang mahawakan ni Murakami ang kamay ni Miss Adachi, na nagbigay ng lubos na pagkanerbiyos dito. Pero sa hindi niya inaasahan, unti-unting inamin ni Murakami na natalo na ito dun, at pagkatapos ay dahan-dahan na nitong binitawan ang kanyang kamay, kung saan pagkabitiw noon ay nahiwa yung daliri noon sa proseso. Dahil dun, nagsimulang umikot ang kakaibang aura sa katawan ni Miss Adachi, at pumasok yun sa hawak niyang Kazuka knife. Pagkatapos, lumabas sa tabi ng knife ang simbolo na nangangahulugan na severed head dribble. Napatitig si Miss Adachi sa Kazuka knife dahil dun, pero agad na nakuha ni Murakami ang kanyang atensyon nang magsimula yung magmakaawa sa kanya na tulungan niya ito. Agad-agad niya namang hinawi ang nagkumpulang langaw sa katawan nito, at inutusan niya din yung mga jiangshi niya na tumulong dun. Nang makita na nila yung katawan ni Murakami, agad itong sinigawan ni Miss Adachi na humawak sa kanya. Gayunpaman,
Hindi nito matanggal ang kanyang mga kamay sa mga butas ng kanyang mukha dahil baka pumasok doon yung mga langaw. Dahil doon, nagawa ng mga langaw na ito na mabasag yung bintana at mabuhat si Murakami papalabas ng kanyang condo unit. Habang nangyayari yon, bumalik tayong muli kina Aira, at dito ay napatameme sila dahil bigla na lang naglaho ang severed head dribblers at yung napakaraming insekto sa kanilang paligid. Sumunod noon, nawalan na ng lakas si Koki at napatumba na ito sa lapag, kaya agad siyang nilapitan nila Aira at binuhat. Maging malakas daw siya doon anya ni Aira, kaya sinaib niya na okay lang siya at medyo nahilo lang siya doon. Tinanong naman ni Aira kung ano ba yung nangyari dito dahil bigla na lang nawala yung mga kalaban nila, kung saan sinabi ni Rin na hindi niya alam, at hindi rin daw nila alam kung nasaan ba si Mr. Murakami. Hindi nagtagal, bigla namang pumasok yung sandamakmak na langaw sa glass window ng gym, na nagpagulat sa kanila. Agad na nag-transform si Aira at hinarangan ang kanyang mga kaibigan upang protektahan ang mga ito. Nakuha naman ng mga ito yung atensyon ni Aira nang may ailapag sila dun, at dito na nila nakita si Murakami. Nagkatinginan ang mga ito ng mata sa mata, na nagbigay sa magkabilang party ng lubos na pagkabigla. Windang na windang si Murakami nang mapansin niya na nasa gym na siya at napatanong siya kung ano yung ginagawa niya dito. Dagdag na tanong niya kung bakit nandito pa daw silang tatlo sa school ng ganitong oras, kung saan seryoso siyang binati ni Aira ng magandang gabi. Sinubukang magpalusot ni Murakami nang sabihin niya na ang kakaiba ng nangyari dito dahil nasa bahay lang daw siya at maliligo na sana siya, tas bigla na lang siyang napunta dito. Mukhang nangyayari daw talaga ang mga misteryosong phenomena, kaya nasuprisa daw siya dun. Pagkatapos, nagsimula na siyang maglakad papalayo sa kanila habang sinasabi na umuwi na din silang tatlo dahil madilim na sa labas. Gayunpaman, hindi ito pinalampas ni Aira at sinipa niya ito sa mukha, na nagpatalsik dun. Tinawag niya itong Puky Pig Bastard at galit na tinanong kung wala ba itong dapat sabihin sa kanila. Agad namang sinabi ni Murakami na oo na at ididelete na niya yung pictures ni Koki at wala daw yung problema. Kaya kung pwede daw ba ay itigil na nila yun dito. Nirason niya na hindi daw ba ay kung masyado nilang palalakihin yung issue na ito, hindi rin magmumukhang maganda para sa kanila yun dahil yung pinag-uusapan nila dun ay yung dirty pictures, kung saan seryosong sinabi sa kanya ni Aira na mali ang inaakala nito at hindi yung tungkol sa pictures yung gusto nilang mapag-usapan. Ang gusto daw nilang marinig dito ay sabihin niya na pupunta na siya sa kulungan ngayon. Sa kulungan ng mga baboy. Habang sinasabi niya yon ay binigyan niya si Murakami ng solidong sipa sa mukha na nagpayanig sa past, present at future ng manyak na ito. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa labas ng gym, at dito ay hinahabol ng human alien at Jose sina Okaron at Sakata. Habang tumatakbo ay napapasigaw si Sakata kung anong mga nilalang ba yung mga yon. Dito na din natin nakita ang naging transformation ni Jose nang makuha niya ang kanyang power sa isang yokai. Gamit ang rings nito sa paa, tumalon-talon ito doon upang bumilis, kaya hindi nagtagal ay nagawa niyang makaabot kay Okaron. Pagkalapit nito sa kanya ay agad siya nitong binigyan ng double flying kick, pero buti na lang ay meron siyang nano bracers na suot-suot na may airbag sa loob, kaya hindi siya lumagapak sa pader. Pagkatapos, mabilis siyang tumayo at pinabalik ang airbag sa kanyang braso, at nagsimula ulit na tumakbo. Sinigawan niya si Sakata na hindi nila kayang labanan yung mga yun gamit lamang ang airbags, kung saan habang tumatakbo din ay sinigawan siya ni Sakata na manahimik siya at hindi daw ito yung oras para dun. Inutusan din siya nito na kunin ang atensyon ng kalaban nila at palayuin sa kanya. Sinabi niya naman na kinakailangan nilang mahanap sila Rin at Aira upang masiguradong ligtas ang mga yon, kung saan pinoint lang ulit ni Sakata sa kanya na hindi ito yung oras para dun. Dahil dito ay nairita na lang si Okaron at napatanong kung ano ba yung ginagawa ng isang space alien sa lugar na ito. Nabigla din siya kung bakit siya tina-target ni Jose dito. Nang makalayo ng onti sila Okaron, nag-revert si Jose sa kanyang human form at naghihingalong sinabi na sobrang nakakapagod ang pag-transform dun at mas mabuti daw sana kung hindi niya yun sa paa niya isinusuot. Kinausap niya naman yung human-like alien at inutusan na tumigil itong lumipad-lipad dun dahil nakakagulo ito sa kanya. Ang targetin daw nito ay si Lardos Ikanya,
Pero hindi siya noon pinapansin habang kinakalikot noon yung button sa kanyang arm. Sa loob ng exosuit, napapakomento yung babaeng alien na ang hirap gamitin ng suit na ito, na nagpairita din sa kanya kay Count Saint Germain. Sinubukan ulit ni Jose na kunin ang atensyon nito at pinpoint niya na hindi daw ba ay magkapareho lang sila ng hinahabol dito, at yun ay ang pagnakaw ng abilities ni Ocaron. Sumunod noon, habang nagtatransform pabalik sa kanyang yokai form, sinabi din ni Jose na ang gusto niya lang namang gawin dito ay pagsisipa-sipain ng todo si Ocaron, kaya sa alien na daw na ito yung abilities noon. Seryoso niya ding sinabi na wag itong haarang sa kanyang dinaraanan at kung hindi daw nito yun gagawin ay mamamatay ito. Habang nagtatalo naman yung dalawa, agad na nilapitan ni Sakata si Ocaron at habang nilalagyan siya nito ng nanoskin sa katawan, sinasabi nito na ngayon na ang chance nila dahil tumigil ng saglit yung mga yon. Pagtapos naman hulmahin ni Sakata yung nilalagay niya kay Ocaron, napatanong siya kung ano ito. Sinigawan siya ni Sakata na wag niyang galawin yung equipment dahil sobrang effort daw yung ginawa nito para gawin yung gear na yon, kung saan sumang-ayon naman siya dun. Ipinaliwanag ni Sakata sa kanya na naglagay siya ng vernier sa likuran nun at pile bunkers sa legs. Napatanong naman siya kung ano naman yung isusuot nito dun, kaya mayabang na sinabi ni Sakata na hindi na dapat yun inaalala, dahil yung suit niya ay ang Great Quinta. Nagulat si Ocaron sa ganda ng itsura ng suit nito, kaya napatanong siya kung bakit yung kanya ay kumpleto. Sumagot si Sakata na limitado lang yung nanoskin nila kaya tigilan niya na daw yung pagreklamo, kaya naiiritang pinpoint ni Ocaron na half-exposed yung katawan niya dun. Sa sitwasyon naman ng dalawang kalaban, patuloy ang pagpoint ni Jose sa human-like alien na siya ang target kay Ocaron, pero hindi pa rin siya pinapansin ng alien at pagkatapos nung magsabi ng ready, mabilis yung sumugod papunta kila Sakata at Ocaron. Dahil dito ay sumigaw si Sakata na humanda na sila dun, pero nang subukan niya na bigyan ng Blast Wind Frost Attack yung human-like alien, madali siya nung nailagan at nabigyan si Ocaron ng flying kick sa katawan. Nagulat naman si Ocaron doon nang wala siyang naramdamang kahit anong sakit, na nagpakuha din ng atensyon ng alien. Nagkomento naman si Sakata na ngayon daw ba ay nakikita niya na kung papaano nagsashine ang mighty creative power nito. Ipinaliwanag nito na simula nung huling Great War, nag-isip siyang maigi kung papaano ma-improve ang Great Quinta. Sinabi niya na totoong maangas at makapangyarihan yung robot na ito, pero sobrang hina daw nito kapag natatamaan na. Kaya, sinimulan niyang maglakad-lakad araw-araw habang dala-dala ang isang paperweight upang ma-force ang kanyang katawan na maging pamilyar sa tigas ng steel. Napakomento naman si Ocaron na ayun pala yung dahilan kung bakit sobrang bigat ng suit niya at mahirap igalaw, na nagpatameme kay Sakata. Nabahala siya doon at sinabi na hindi niya napansin nung isang giant robot pa yon, pero ngayon human-sized na daw yung Grand Quinta, ang bagal daw ng pagkilos nito. Habang distracted pa siya, kinuha naman ni Jose yung oportunidad na ito upang bigyan si Sakata ng solidong double flying kick sa mukha, na nagpatalsik sa kanya. Napalingon at nabahala tuloy si Ocaron dito, kung saan patuloy lang ang pag-atake ng human-like alien sa kanya. Naiiritang tinanong tuloy ni Ocaron sa alien kung bakit siya nito inaatake ulit, kaya sumagot yung human-like alien na ninakaw niya ang lahat dito. Sinabi niya naman na sila nga yung nauna sa pagnakaw ng kanyang jewel kung saan idinagdag ng alien na ninakaw niya din yung rason nitong mabuhay. Habang inaalala yung leader alien, sinabi niya kay Ocaron na winasak ng mga yun yung planeta nila, na nagpataka sa kanya. Pinpoint nito na sumali ito sa mga yun para mapatay niya yung emperor ng mga yun. At matapos daw ang halos 100 taon, sa wakas ay naging right hand na siya ni Haster. Gayunpaman daw, sinira daw nila Ocaron ang kanyang plano. Habang patuloy ang pag-atake, tinanong siya nito kung kaya niya bang maintindihan yung paghihirap at pagkabigo nito. Sumagot naman si Ocaron na wala sa mga yun ang may kahulugan para sa kanya. Kumo-enter siya matapos iyon at gamit ang kanyang rocket sa likod ay pinalipad niya ang kanyang sarili papunta sa katawan ng alien, at pagkatulak nun sa kanya, sinubukan siya nung suntukin. Gayunpaman, nagawa niyang makapaghanda ulit at pagkatapat niya ng dalawa niyang paa dito, ginamitan niya yon ng kanyang pile bunkers, na solidong tumama sa katawan nun. Napatalsik silang dalawa sa isa't isa,
pero mabilis din nilang iniangat ang kani-kanilang mga katawan. Sinubukang kausapin ni Ocaron yung alien at sinaib na itigil na nito yun dahil hindi siya nito kalaban, kung saan sumagot lang yung alien na ang goal nito sa kasalukuyan ay patayin siya at mamatay din pagkatapos. Habang sinasabi ito ng alien, ipinakita naman sa atin ang tila isang imagination o memory, kung saan merong magkasintahan na naghahalikan habang palubog na ang araw. Matapos iyon, nagpatuloy ang pagsugod ng human-like alien kay Ocaron habang ipinapakita sa atin ang eksena ng isang magkasintahan. Bigla din sa itang ipinakita ang isang creepy na pangyayari kung saan tila hinihila ng sandamakmak na alien ang babaeng alien at napapaluha ito habang may sinusubukang abutin. Bumalik tayong muli sa labanan, at dito ay binigyan ng human-like alien si Ocaron ng triple kick combo sa kanyang katawan, kung saan bilang counter ay ginamit niya ang kanyang verniers, pilit niyang tinulak ang human-like alien. Binuksan naman ng alien na ito ang kanyang helmet, at para mapigilan si Ocaron sa pag-pushback sa kanya, kinagat niya yung kanang braso nito. Napasigaw si Ocaron sa sakit, pero agad niyang ibinalik ang kanyang composure at bilang counter, binigyan niya ng solidong pile bunkers attack yung alien sa katawan. Nang pagmasdan niyang maigi yung alien, nagulat siya dito. Habang tinititigan ito ay nabigla siya dahil inakala niya na yung octopus alien o yung leader alien yung kinakalaban niya. Isinara ng muli ng human-like alien ang kanyang helmet, at habang wala pa sa focus si Ocaron ay inatake niya ito gamit ang isang sidekick na tumama sa kanang braso niya. Napasigaw si Ocaron sa sobrang sakit ng kanyang braso dahil ito din yung kinagat kanina ng alien. Nabahala din siya dito nang mahawakan niya yung nanoskin suit niya. Sa side naman ng alien, biglang may umusli sa kaliwang hita nito na parang circular disc, at nagsimula yung umikot ng mabilis na nagsanhi ng tila halo papalibot dun. Pati sa kanyang mga pakpak sa likuran ay nagkaroon din ng ganitong ring. Matapos nito maghanda, bumwelo siya gamit ang kanyang kaliwang legs, at pinadala niya dito si Ocaron ng napakalakas na kick na nagpalabas ng projectile. Sa lakas ng atake na ito ay nagawa nitong ma-obliterate yung matibay na nanoskin ni Ocaron, at nagpagulong-gulong dito sa lapag. Napalingon naman si Jose sa kanila matapos nun patalsikin si Sakata, at nairita ito sa alien. Nang pasugad pa lang yung human-like alien kay Ocaron upang mag-follow up, biglang pumagitna sa kanila si Jose na nagpatigil sa kanya. Nang gigigil siya nitong tinawag na asshole at pinpoint na sinabi nito sa kanya na siya ang bubugbog kay Ocaron, kung saan nainis din yung human-like alien dito. Nagsimula namang bumwelo si Jose upang magpadala ng atake habang sinasabi na kapag hamarang-harang ulit siya sa dinaraanan nito ay siya na lang daw ang bubugbugin nito. Matapos maghanda, sinipa ni Jose ng malakas yung alien na nagsanhi ng pagtalsik nun papaangat, pero hindi pa dito natapos ang kanyang atake nang mabilis siyang tumalon-talon upang makapunta sa likuran nito. Nang makarating siya dun, clean-edge niya ang kanyang dalawang legs, at nang makadikit yung alien sa kanya, ipinalabas niya dito ang sandamakmak na force na naipon sa kanyang legs na nagsanhi ng pagbagsak nila sa lapag. Sa lakas ng atake ni Jose ay nag-crack yung lapag at napabaon dun yung human-like alien. Napasigaw sa sakit yung alien habang si Jose ay tila nabaliw na sa galit, kaya paulit-ulit siya nitong pinadalhan ng dropkick. Habang nangyayari ito, nakita ni Sakata si Ocaron na nakahandusay kaya agad niyang tinanong kung okay lang ba siya, kung saan sumagot si Ocaron na pasensya na dahil nahawakan niya yung gear. Naiirita tuloy siyang tinawag ni Sakata na clumsy bastard dahil sinira daw nito yung gear na pinaghirapan niyang gawin, na lalong nagpasorry sa kanya. Sumunod noon ay sinabi ni Sakatan na so be it. Dahil umabot na daw sa ganito ang sitwasyon, kinakailangan nilang mag-merge. Nagtaka si Ocaron sa sinabi niya, kaya pinanto niya na kapag nag-merge sila, magiging mas malakas sila. Sumigaw naman si Ocaron na sandali lang at ano daw ba yung ibig niyang sabihin dahil hindi naman sila actual robots, kung saan kumontra si Sakata sa pagsabi na isa yung poisoned mindset. Habang kinokontrol niya yung nanoskins, sinabi niya na mga robot sila, pero agad niya yung binawi at sinabi na siya mismo ang robot, na nagpawindang kay Ocaron kung ano ba yung pinagsasabi niya dun. Hinayla niya si Ocaron papasok sa Great Quinta habang sinasabi na oras na para mag-merge, kaya sumigaw si Ocaron sa takot.
Tinawag ni Sakata dito ang creative powers upang sumanib sa kanya, habang si Okaron ay napapa-array dahil madi-dislocate daw nito yung mga balikat niya. Gayunpaman, hindi nun napigil ang pagiging in the zone ni Sakata at sumigaw na ito ang Great Merging. Hindi nagtagal, natapos na ang kanilang pagmamerge, at dito ay nagbago ang itsura ng Great Quinta kung saan nagkaroon ito ng tila mas maskuladong upper body kung nasaan si Sakata, at mala-skirt na lower body kung saan nasa crotch area si Okaron. Napasigaw si Okaron dito at pinanto niya na yung pag-merge nila ay parang binubuhat niya lang si Sakata sa kanyang balikat, habang si Sakata ay nagalit dahil ang hina daw ng creative powers niya. Sobrang badoy daw ng design na ito dagdag niya, kaya pinoint ni Okaron kung anong difference ang magagawa nun. Sumunod nun, sinabi ni Sakata na siya ang pinakamahusay sa pagkontrol sa Great Quinta, ngunit si Okaron ang sanay sa labanan. Ipinaliwanag niya na para makahabol sa mga galaw ng kanilang mga kalaban, kailangan nila ang kanyang matalas na kakayahang biswal at mabilis na reaksyon. Habang nag-uusap sila, bumalik tayo sa pagbugbog ni Jose sa human-like alien. Pagkatapos niya yung patalsikin ng huling beses, natatawa niyang sinabi na isa itong noob. Galit niya din itong sinigawan na wag na itong manggugulo sa kanya. Bigla naman siyang may napansin sa kanyang harapan, at lumalabas na sila Sakata yun na sinubukan siyang padalhan ng suntok dahil nakakita ang mga ito ng opening. Habang umiilag, tinanong ni Jose kung ano yung nakikita niya dito at siguraduhin daw nito na hindi nito iniisip na isa yung joke, habang si Sakata ay nabahala dahil hindi tumama ang kanilang atake. Bilang follow-up, sinabihan niya si Okaron na gamitin ang kanilang verniers, kung saan agad niya iyong ginawa. Dahil dun ay nagawa nilang ma-parry ang counter ni Jose, kaya pinuri ni Sakata si Okaron. Sinundan naman ni Sakata yung atake nila ng Blast Wind Thrust attack, na nagpapilit kay Jose na umatras. Dahil sa inis ay tinawag ni Jose si Okaron na bastard, at tinanong kung ano yung ginagawa niya dito. Bilasan niya na daw at gamitin niya na ang kanyang powers. Habang pinapatalsik ang Great Quinta, idinagdag ni Jose na hindi daw ba ay kaya niya ring gumamit ng ganitong powers. Tinawag naman ni Okaron si Sakata at sinabi na mas naging mabigat sila dahil sa pag-merge nila. Ang hirap daw gumalaw at wasak-wasak na din yung gear. Isinigaw niya dito na ang pag-merge nila ay nagpahina sa kanila, kung saan nahirapan dong maniwala si Sakata. Habang distracted pa silang dalawa, kinuha naman ni Jose ang oportunidad na ito upang bigyan silang muli ng solidong atake. Galit nitong tinawag si Okaron na bastard at sinabi na siguraduhin niya daw na hindi niya ito minamaliit. Hindi daw siya makakatakas dito dahil dapat daw ay nasa pinakailalaim siya ng tambakan. Sa side nila Okaron, inulit niyang sabihin na naging mas mahina na sila, kung saan tinanggihan ni Sakata yung hypothesis na yun dahil ang katumbas daw ng merging ay strength. Bilang counter, sinubukan niyang gamitan si Jose ng Blast Wind Thrust attack, kaso madali nito yung napigilan gamit ang maskulado nitong mga legs. Sa isang iglap, bumalik yung force ng kanyang atake at tila na doble pa ito nang mawasak ang pinangsuntok niyang braso, na nagpabahala sa kanya. Mabilis niya namang naisip na kontrolin yung nanoskin at dahil dun ay napabalik niya yun agad sa normal at naayos. Napamura sa pagkainis si Jose dahil dun at nagkomento na ang sakit nito sa ulo. Sumunod noon ay sinubukan niyang bomb-walo at tumalon ng mabilis papunta kila Sakata, pero pagkalapit niya sa mga ito, hindi niya inaasahan na makakapaghanda sila, kaya solidong tumama sa kanya ang pile bunkers attack ng dalawa. Napatalsik siya doon at napasigaw muli sa galit kay Okaron. Tinanong niya kung sa tingin ba nito ay kaya siya nitong sipain, at pinanto na siya ang pinakawalang kwentang nilalang. Pinuri muli ni Sakata si Okaron dahil sa kanyang ginawa, kung saan brinish off niya lang yun at sinabi na halos wala naman sila masyadong nagagawang pinsala sa ganitong paraan. Nagtaka naman si Sakata sa ibig niyang sabihin sa ganitong paraan, kaya tinanong niya kung kaya ba nitong lumikha ng mas malalakas na weapons, kung saan sumagot si Sakata na halos wala na nga silang sapat na parts dun. Pinoint tuloy ni Okaron na hindi ba't masyadong detailed yung mukha ng Great Quinta. Pasimplihin na lang daw yun ni Sakata para makagawa ng mas maraming weapons, kung saan mayabang lang sinabi ni Sakata kung isa ba siyang klase ng tanga.
Ipinaliwanag nito na kung ang mukha ng isang robot ay nagkukulang ng coolness, bakit niya naman daw yun gugustuhing i-pilot ito, na nagpasigaw kay Ocaron na hindi ito yung oras para doon. Kumontra naman si Sakata at sumigaw na dun siya nagkakamali. Ang passion daw ang mas mahalaga ikanya. Nang dahil daw sa passion na ito ay nagawa siyang mapagkalooban ng power of inspiration. Pagkatapos nun, habang sumisigaw siya ng passion ng buong puso, sinubukan niyang magpadala ng left straight papunta kay Jose. Gayunpaman, walang nagawa ang passion niya at madali lang silang nasipa papataas ni Jose kagaya ng ginawa nito sa human-like alien kanina. Napasigaw silang dalawa sa sakit ng kanilang natamo, habang si Jose ay agad na bumwelo upang sundan ang kanyang atake. Isinigaw niya na hindi makakatakas si Ocaron, na isang bottom feeder na umaaktong high and mighty, sa kanya. Matapos niyang bumwelo, tumalon siya papunta sa dalawa at paulit-ulit niya yung ginawa na kala mo isang napakabilis na rocket, na nagsanhi ng unti-unting pagkawasak ng Great Quinta. Ipinakita niya dito ang kanyang lubos na galit nang hindi niya tigilan sila Ocaron hanggang sa mawasak ng tuluyan ang kanilang nanosuit. Sinabi niya din na ng mga walang kwentang taong katulad ni Ocaron na sumusubok pang labanan siya ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Pagkatapos niya yung sabihin, buong lakas niyang sinipa ng pataas yung dalawa. Sinundan niya yon ng spin kick, at habang ginagawa niya yon ay napatitig sa kanya si Ocaron. Bigla namang naalala ni Ocaron ang isang eksena kung saan ginugulo siya ni Jose habang nagbabasa ng isang magazine. Kinuha ni Jose sa kanya nang walang pasabi yung binabasa siya, at nagkomento yun na ang wild noon at isa daw pala siyang conspiracy nuts. Kinikilabutan daw ito sa kanya dagdag nito, at nagsimulang magtawanan yung mga kaibigan nito. Nilapit ni Jose ang mukha nito sa kanya at paasar na sinabi na yung mga taong naniniwala sa ganong klaseng shit ay mas mabuting mamatay na lang. Hindi naman umimik si Ocaron sa mga pinagsasabi nito, kaya paulit-ulit nitong kinuha ang kanyang atensyon at tinanong kung nakikinig ba siya. Matapos niya yung maalala, bigla niyang sinunggaban si Jose sa kasalukuyan habang sumisigaw ng passion. Naiirita tuloy siyang tinawag nito na asshole at inutusan na tigilan niya ang pagyakap niya dito dahil kinikilabutan daw ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito binitawan at sinabi na siya ang hindi magpapatakas kay Jose dito. Ipinaliwanag niya dito na up until now, sinabihan sila na hindi sila nag-e-exist, ngunit ngayon ay opisyal ng kinikilala ng US government ang pag-iral ng mga UFO. Idinagdag niya na ang Project MKUltra, the Tuskegee Syphilis Experiment, at Operation Mockingbird ay nangyari din. Sumunod noon, tinawag niya si Sakata at agad na inutusang makipag-merge, kung saan sumigaw iyon ng epic heroism. Hindi nagtagal, nakagawa sila dito ng bagong suit gamit ang nanoskin na parang isang upgraded jetpack na may mga panggapos sa mga paa ni Jose, na nagsanhi ng pagka-lock in place noon. Nabahala si Jose nang hindi niya maigalaw ang kanyang legs, habang si Sakata ay piabang na tinanong kay Ocaron kung ano daw ba yung sinabi niya kanina tungkol sa epic merging nila. Sinimulan nilang lumipad sa napakataas na heights, habang si Ocaron ay sinagot si Sakata sa pagsabi na nang dahil sa merging nila ay bumagal sila at bumigat, at naging mas mahina. Hindi pa rin makapaniwala dun si Sakata at tinanong kung ang sinasabi niya ba dun ay nagiging mas mabigat sila dahil sa pagmamerge. Habang si Jose ay galit na sinasabi sa kanila na pakawalan nila ito. Pagkatapos, pinanto ni Sakata na maling-mali si Ocaron, na nagpatanong sa kanya kung saan sumagot si Sakata sa tungkol sa pagiging mas mahina nila, habang si Jose ay patuloy pa rin sa pagsubok na makaalis sa pagkakagapos. Pagkarating nila sa napakataas na heights, tumigil sila doon at sinabi ni Sakata na kung sila ay mag-merge, iyon ang magpapalakas sa kanila. Napasigaw si Jose dahil sa pagkabahala sa kanyang sarili, at hindi nagtagal ay mabilis silang lumipad pababa ng lapag, na nagsanhi ng pagkabaon ng katawan ni Jose sa lupa, at sa lakas ng impact noon ay nagsanhi yun ng pagkayanig ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap nito. Binalot ng usok ang pinaglandingan nila, at pagkahupo noon ay ipinakita sa atin si Jose na nasa normal na niyang anyo at wala ng malay. Dahan-dahan namang tumayo yung bagbog na human-like alien sa kanila, at matapos nito makita si Jose ay napagdesisyonan nitong lumipad na papalayo sa eksena.
Sa loob naman ng usok, nakatayo dito sina Sakata at Okaron, at biglang nagkomento si Sakata na binbigyan niya ng permiso si Okaron, na nagpata sa kanya kung para saan yon. Habang magkaakbay at naka-thumbs up, sinabi ni Sakata na para yun sa pagtawag dito na Colonel, kung saan brinish off na lang iyon ni Okaron. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo kay Miss Adachi, at dito ay may pinuntahan siya sa embankment under overpass dahil inutos yun ng orchestrator nang sabihin niya na nakakuha siya dito ng power. Pagkarating niya dito, may nakita siyang isang creepy na individual na nakatayo sa ilalim ng tulay. Dahan-dahan at reluctant niya itong nilapitan, at kita ang kaba sa kanyang mukha habang ginagawa iyon. Nilinggan siya ng individual na ito na tila isang payatat na scientists. Hindi nagtagal ay ipinakita na sa atin yung itsura nito, at nang makita nito si Miss Adachi ay iniangat nito ang kanyang kamay na parang may hinihingi. Napatitig dito si Miss Adachi, pero biglang napukaw ang kanyang atensyon nang may tumawag sa kanyang phone. Pagsilip niya ay wala itong caller ID, pero sinagot niya pera nito. Pinuri siya ng orchestrator dito sa pagtrabaho ng maigi, habang tinatawag siya nitong Miss Mika Adachi. Ipinaliwanag niya naman na nakuha niya ang isang power at nasa kanya yun ngayon, at tinanong kung ano na yung gagawin niya dun. Sumagot yung orchestrator na sa kasamaang palad, si Takeshi Murakami daw, ang taong inatake niya ay isang katulad niya, na nagpataka sa kanya at nagpabiglang nagpatanong kung ano yung ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ng mystery guy na nangongolekta din yung lalaki na yun ng powers, kagaya niya. Nabigla si Miss Adachi nang malaman niya yun at hindi siya dun makapaniwala, habang yung orchestrator ay napakomento lang na ang malas nun. Pero ang curious daw nun dagdag nito. Siya ang nagtatakda ng mga targets nito, at hindi naman niya kailanman itinuro si Murakami bilang target, kaya napatanong ito kay Miss Adachi kung bakit niya yun inatake. Sumagot si Miss Adachi na dahil yun sa nakikita niyang may something na kakaiba tungkol dun, at inakala niya na may powers yun. Nang sasabihin niya palang sa orchestrator na sa susunod ay hindi na siya kikilos ng mag-isa, pinutol siya nito at sinabi na sa pagkakataong ito, wala naman talaga siyang ginawa. Ipinaliwanag ng orchestrator na ang may kapangyarihan mula sa Lord of the Flies ang tumalo kay Murakami, at ang ginawa lang niya ay pulutin ang tira, at aksidente pa yun. Kaya napagdesisyonan ng orchestrator na i-disqualify si Miss Adachi, at inutusan siyang ibigay ang kanyang Kozuka knife sa lalaking nasa harap niya. Sinabi pa niya na kinakailangan ding ibalik ni Miss Adachi ang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Sinubukan namang kausapin ni Miss Adachi yung orchestrator, sinasabing nangangako siyang gagawin niya ito ng tama sa susunod, pero muli siyang pinutol nito at sinabing lampas na yun sa kanya. Ipinaliwanag ng orchestrator na para tanggalin ang kakayahan ng isang tao, kinakailangan nilang sumuko ng tao sa kanilang puso, ngunit wala raw mas matibay o mas mahirap unawain kaysa sa puso ng tao. Dagdag pa niya, ang isang tao na may pambihirang kapangyarihan ay nagtataglay ng isang ID cosmos na hindi natatakot kahit sa kamatayan. Bukod pa rito, sinabi niyang upang matalo ang ganitong klaseng tao, kailangang atakihin ng lubusan ang mga tao sa paligid nila, tulad ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Itinuro rin niya na si Miss Adachi ay may mabuting puso, kaya hindi niya magagawang maging ganoon kalupit. Sumigaw naman si Miss Adachi sa orchestrator na sandali lang, at sinabing kaya niyang gawin yun, kaya nakiusap siya na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon dahil kailangan niyang tulungan ang kanyang inang may sakit. Ngunit bigla na lang, ang creepy at payat na lalaki sa harapan niya ay binigla siyang hinampes ng kanyang briefcase sa mukha, dahilan para siya ay tumamba sa lupa at magdugo ang ilong niya. Sumunod noon ay sinakyan siya ng lalaki at habang inaamba ang briefcase nito ay sinabihan siya nito na tanggapin niya ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, hinarang niya lang ang kanyang mga braso, kaya paulit-ulit siyang sinubukang hampasin ng lalaking ito sa mukha. Sinubukan niya itong sabihan na tumigil, pero hindi siya nito pinapansin at patuloy lang ang paghampas nito at pagsabi sa kanya na tanggapin niya ang kanyang pagkatalo. Hirap na hirap si Miss Adachi na salagin ang bawat hampas, at napapaluhan na siya sa sobrang sakit nito. Dahil wala na siyang magawa, naalala niya yung mom niya na may sakit, kaya lalo siyang napaluha.
Sa kabutihang palad, biglang may isang individual na sumipa sa mukha ng creepy na lalaki na umaatake sa kanya, na nagsanhi ng pagkatalsik noon sa kabilang banda. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Miss Adachi nang mangyari ito, at habang papalapit sa kanila yung tumulong sa kanya, tila may ini-inform ito na may nakasalubong siyang insidente na nagresulta sa isang injury. Lumalabas na si Policeman Vega the Demon ang dumating dito, at ang kausap nito ay yung walkie-talkie niya. Dagdag niya dito ay nanghihingi siya ng immediate assistance sa lokasyon na embankment under the overpass. Naglabas si Vega dito ng police baton na nagpakuha ng atensyon ng lalaki. Meron namang lumabas na kakaibang tendril sa likuran ng lalaki at lumalabas na gamit nito ang powers ni Fairy Tail Card. Nabigla si Vega nang makita niya ito, at napasigaw siya na naaalala niya ito, habang yung lalaki ay tila may napansing hindi maganda. Sinabi nito na hindi gagana yung Fairy Tail Card sa officer na ito, at wala na daw mas mamalas pa sa pagkakataong ito. Dahil dun, napagdesisyon na nito na si Miss Adachi na lang ang gamitan niya ng powers ng Fairy Tail Card, kung saan madali naman yung umepekto dito. Nang makuha nito yung control kay Miss Adachi, pinasugod niya yon papunta kay Vega, na nagpagulat dun. Gayunpaman, madali lang na-restrain ni Vega si Miss Adachi sa pamamagitan ng paghawak niya sa braso nito at pagsipa sa mga paa nito upang mapadapa sa lapag. Nang gawin niya yun ay napansin niya na bumalik na sa normal ang pag-iisip ni Miss Adachi, na nagpakuha ng kanyang atensyon. Paglingon niya naman sa creepy na lalaki, nakita niya na bigla na lang yung naglaho sa kanilang harapan, kaya agad niyang in-inform ang mga kasamahan niyang pulis sa pangyayaring ito. Habang nangyayari yun, pumunta tayo sa airport. Dito, sinasabihan ni Seiko si Manjiro na pinagkakatiwala niya muna dito yung lugar nila, kung saan sumagot yon na nauunawaan siya nito. Hiniling siya nito na mag-ingat at uminom ng painkiller every 6 hours. Magdadal daw yung senses niya dahil doon at pinpoint na meron siyang broken ribs, kung saan sumagot naman si Seiko na alam niya yon. Si Momo naman ay sinisigawan si Vamola abang nakasakay siya sa balikat noon, at tinatanong niya kung naririnig ba siya nito. Narinig naman siya ni Gigi kaya tinanong siya nito kung ano yung problem. Sinabi niya na kanina pa hindi nagre-respond sa kanya si Vamola na para bang hindi na siya nito nakikita. Dahil dun, inisip niya na maaaring lumalala na ang curse niya. At this rate daw, baka matulad siya sa mga pygmies, kung saan wala nang makakakita sa kanya. Habang sinasabi niya ito, ipinakita naman sa atin sila Okaron na nagkasama ng muli pagkatapos ang kanilang pakikipaglaban sa mga kanya-kanyang katapat. Tinanong naman ni Gigi si Vamola kung nakikita niya ba si Momo sa balikat niya, kung saan nagtaka si Vamola sa kanya at napatanong kung ano ulit yung tinutukoy niya, na nagpabahala kay Momo. Sinubukan ni Momo na kunin yung atensyon ni Vamola sa pagkaway ng kanyang mga kamay at pagsigaw na tumingin ito sa kanya, pero wala iyong epekto. Ipinaalam naman ni Gigi kay Seiko ang nangyayari at sinabi na masama ito. Nagiging mas malala na daw yung curse ni Momo ika niya, pero tila nagtaka lang daw si Seiko at napatitig sa kanya. Lalong nabahala sila Momo at Gigi dahil pati yung lola niya ay hindi na siya maalala. Sinubukang ipaalala ni Gigi kay Seiko si Momo at kung bakit sila nasa airport. Sa kasalukuyan daw ay aalis na sila papuntang Shimane para tulungang makabalik si Momo sa kanyang normal size, pero sumasakit lang yung ulo ni Seiko dito habang ipinapaliwanag niya yon. Kinuha naman ng kasama ni Zuma yung atensyon nila at nanghingi ito ng tulong habang pasan-pasan si Daiki. Nababahala nitong sinabi na halos wala na talaga yung vision ni Zuma, at hindi na daw kayang maglakad ni Daiki. Wala na daw siyang natitirang mga kamay para tumulong. Dahil doon ay inutusan naman ni Seiko si Vamola na hawakan yung kamay ni Zuma, kung saan masaya yung pumayag. Sinimulang niyang i-guide si Zuma sa daraanan nila, habang si Zuma ay nag-sorry tungkol dito. Kita ang pagkabahala nila Gigi at Momo habang pinagmamasdan nito. Sumunod noon, inaya ni Gigi si Momo na sa kanya sumama at magkasama na silang maglalakbay, kaya tumalon yun papunta sa kanyang kamay. Ipinaliwanag niya dito na malakas yung spiritual powers niya kaya baka kaya niya itong ma-sense ng mas higit pa sa iba. Kinomfort niya din ito sa pagsabi na magiging okay lang ang lahat at ipinapangako niya na hindi niya ito makakalimutan.
Dagdag niya na walang tigil niya itong babantayan, kung saan naluha namang naniwala si Momo sa kanya. Sa kabilang banda, habang pasan-pasan ng kasama ni Zuma si Daiki, sinabihan niya ito na kumapit lang at kinakailangan niya lang daw magtiyaga ng kaunti pa. Napatitig naman si Daiki dito, at biglang napatanong kung bakit siya nito tinutulungan habang tinatawag itong Raya. Nung unang beses nga daw na pagkikita nila ay sinubukan siya nitong bugbugin gamit ang isang stick. Ipinaliwanag naman ni Raya na sa mga panahong yon, inakala nito na siya ang may kasalanan sa pagkakasangkot ni Zuma sa isang masamang pangyayari. Dahil doon ay napatanong si Daiki kung bubugbugin ba dapat siya nito para kay Zuma, kung saan nagsorry si Raya sa kanya at sinabi na wag niya iyong panghawakan laban dito. Sumunod noon ay tinanong niya kung bakit kailangang umabot si Raya sa ganoon para kay Zuma, kaya tinanong naman ni Raya ang tanong niya kung bakit, at itinuro na tinulungan din siya ni Zuma noon. Ipinaliwanag niya kay Daiki na minsan siyang binubuli noon, at si Zuma ang siyang sumaklolo sa kanya. Sinabi niya na galit si Zuma noon, pero mabait siya sa kanyang mga kaibigan at hindi niya iniiwan ang sinuman. Dagdag pa niya, lahat daw ng mga taong nagtipon sa paligid ni Zuma ay mga taong may problema rin, sa bahay man o sa eskwelahan. Pagkatapos niyang ipaliwanag yun, bumalik tayo sa isang pagkakataon kung saan hinampes ni Zuma ang isang juice box na mukhang energy drink at sandamakmak na capsule mula sa kamay ng isa sa mga babaeng miyembro ng kanyang gang, yung may colored bangs kung natatandaan nyo. Dahil doon, nagalit ang babae at tinanong kung anong problema niya. Pero sinabi lang ni Zuma kay Raya na bantayan ang tanga na yun at siguraduhin hindi siya makakainom ng kahit ano roon. Sinigawan siya ng babae na wala siyang pakialam, kung saan sinabi naman ni Raya na bitawan na yun at ipinaliwanag na makakapatay sa kanya ang iniinom niya. Pero galit na sumagot ang babae na sino raw ba ang may pakialam. Tapos, tinanong niya kung anong silbi ng mabuhay habang nakatingin kay Zuma. Napatigil naman sa paglalakad si Zuma nang marinig niya yun. Sinabi ng babae na hindi niya magawa ang mga bagay na normal para sa iba. Tinatanong daw ng mga yun kung bakit hindi niya man lang magawa ang ganon, pero paano niya naman daw malalaman yung sagot sa tanong na yun. Sinukuan na lang daw siya ng mga magulang niya. Nakikita lang daw siya ng mga yun bilang kahihiyan. Hindi niya daw kayang sumabay sa mga kaklase niya. Nagsimulang tumulo yung luha ng babaeng ito habang kain-kwento ang nakakalungkot niyang karanasan, at sinabi na hindi masaya ang lahat ng iyon. Kita ang pagkagulat sa mga mata ni Raya nang marinig niya ang mga iyon, at si Zuma ay napalingon pabalik dito. Nagsorry siya sa babae pero pinaliwanag na wala siyang magagawa para dito. Wala daw siyang ideya kung papaano niya ito matutulungan, pero ipinaliwanag niya na hanggat nandito ito, magiging masaya yun para sa kanilang lahat. Dagdag niya na sa paraan kung paano siya basta sama-sama at pinapatawa ang lahat, hindi niya kayang gawin yon. Kapag nalulungkot siya, pumunta na lang daw siya dito, pero wag na niyang gamitin ang mga bagay na iyon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ng dalawang ito at nagdulot ng mainit na pakiramdam sa oras na iyon, at pagkatapos niyang ipaliwanag yon, bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan sinasabi ni Raya na masyadong mabilis gumalaw ang mundo. Ipinaliwanag niya na gusto nilang makasabay, pero hindi nila kaya, kahit ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila. Habang ipinapakita sa atin ang nangyari sa babae at sa kanyang mga magulang, idinagdag niya na ang gusto lang nila ay mapatawad. Gusto lang nila na may magsabi sa kanila na ayos lang sila. Itinuro niya rin na si Zuma ang nagligtas sa kanilang lahat at kailangan nila siya, kaya handa silang gawin ang kahit ano para sa kanya. Matapos iyon, habang patuloy ang paglalakad nila sa airport, merong babaeng reporter sa isang news channel ang nagpapaliwanag na sa isang kalsada malapit sa Maybashi Station, isang sasakyan ang inatake na nagdadala ng mga lalaking kasalukuyang nakakulong at nililitis para sa mga kasong pagpatay, kidnapping, at iba pang krimen. Ilan sa mga lalaki ang nakatakas, at ang mga pangalan nila ay sina Juichi Kito, Jahiko Kito, at Jumenil Kito. Pamilyar, hindi ba? Oo, sila ang mga lalaking nagtangkang humipo kay Momo sa pampublikong paliguan noon. Pagkatapos noon, may isang grupo na tumawag sa kanilang ina, itinuro ang grupo ni Seiko, at sumigaw na ayun sila. Tiningnan ng ina si Gigi at nagkomento na matagal na niyang gustong makita ang batang yon, at idinagdag pa niya na hindi niya nakikita yung isa pa,
na si Momo. Lumabas na ang buong pamilya Kito ay nasa airport din, at kasalukuyang hinahanap si Momo. Ipinaliwanag ni Maki na ang amoy mula sa jacket ni Momo ang nagdala sa kanila dito, kaya inisip niyang siguradong malapit lang si Momo. Habang naghahanda ng sumakay sa parehong eroplano kung saan sasakay din ang grupo ni Momo, nagkomento siya na inaabangan niya ito at oras na raw para sa kaunting air travel.